Ang Devil Emperor. Credit to the author. 371 hanggang 79. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nasira ang imahe ng isang perpektong asul na langit nang ang isang dilaw na usok ay gumawa ng pabago-bagong paggalaw sa buong paligid nito. Lumapag ito sa isang malaking bakuran na nagpapakita sa tao sa loob. Si Ninunong Merlin at ang kanyang mga kaibigan. Bawat isa ay may hawak na bihag na sina Ethan at ang banal na dalagang si Sheena. Inihagis ang mga bagahe sa lupa, sabay tawa ng tatlo. Pumalakpak. Kasabay ng mabagal na pagpalakpak, isang gwapong binata ang lumapit kasama ang 12 tao sa likuran niya. Si Yundal Luen iyon. Tumango ng maikli ang pangalawang prinsipe sa mga bagahe, tuwing umiihip ang dilaw na hangin, walang makakahuli sa kanya. Ang ninunong si Merlin ay nananatiling tapat sa kanyang reputasyon. Kahit si Ethan, ang sakit sa likuran ng lahat ng bahay, ay nakatali, hangang-hanga ako, hahaha. Hi. Salamat po, kamahalan. Hindi ako katulad ng mga walang kwentang iyon na hindi karapat-dapat sa kanilang pangalan. Nabihag ko na siya bago ko pa man maipakita ang aking kakayahan. Minsan ay nahihiya ako, hindi karapat-dapat sa papuri ng pangalawang prinsipe. Hahaha, napakahinhin naman talaga ni Ancestor. Sigurado akong hindi si Ethan ang mahina, kundi ang husay ni Ancestor ay hindi kapanipaniwala para makamit ang napakabilis na tagumpay. Ancestor, makukuha mo ang 10 tableta para sa ika-8 baitang, makakaasa ka. Pumalakpak at tumawa ang ikalawang prinsipe habang si Ninunong Merlin ay humagalpak ng kanyang nakakatakot na hajijek. Nang mawala na iyon, kumarap ang pangalawang prinsipe sa mga bagahe. Binaligtad niya si Ethan at natawa sa mapangarapin nitong itsura, ito na ba ang lahat ng ibig sabihin ng best steward under the heavens? Ito ang mapapala mo sa hindi pagpansin sa imbitasyon ko. Pagkatapos ay lumingon siya kay Sheena na may pagtataka, Ninuno, sino ito? Hihihi, wala akong ideya. Dahil kasama niya si Ethan, siguradong mahalaga siya sa kanya. Naisip ko na makakatulong ang babae sa kamahalan kaya isinama ko siya. Nagkibit balikat si Ninunong Merlin. Pumutok ang mga labi ng pangalawang prinsipe sa napakaraming papuri, ang bait mo naman, Ninuno, hahaha. Binaligtad din niya ito, ipinakita ang lahat ng nagpapaganda sa kanya. Namangha siya, banal na Birhen Sheena. Ninuno, bakit mo kinidnap ang isang tao mula sa parokya? Ibig mong sabihin, hindi ko kaya. Naguluhan si Ninunong Merlin. Nakapikit, huminga ng malalim ang pangalawang prinsipe at nagpakita ng isang pilit na ngiti, hindi, perpekto ka, Ninuno. Sa katunayan, magdadagdag ako ng 2 pang tableta bilang pasasalamat. Ano? Natigilan sandali si Ninunong Merlin at saka tumawa, salamat po, kamahalan. Akala niya ay isa lamang ordinaryong babae ang isinama niya ngunit napatunayang may halaga ito, na nagbigay sa kanya ng isang bonus. Tinitigan ng mabuti si Sheena at sinabi ng pangalawang prinsipe, Ninuno, maaari mo ba siyang gisingin? May mga tanong ako. Madali lang. Tumango si Ninunong Merlin at inilabas ang isang maliit na bote mula sa kanyang singsing. Itinapat niya ito sa ilalim ng ilong ni Sheena at sinabing, ito ang aking mahalagang narkotiko, ang 1,000 Years Dream. Kahit isang eksperto sa Radiant Stage ay hindi kayang labanan ito. Ang tanging pagkakataon nilang magising ay kung tutulungan ko sila, hihihi. Kamangha-mangha ang mga kakayahan ng Ancestor. Hangang-hanga ako. Ikinuyom ng pangalawang prinsipe ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay hinintay na magising si Sheena. Pagkalipas ng 15 minuto, kasabay ng isang malamyos na tunog, gumalaw si Sheena. Ang unang nakita niya ay ang pilipit na ngiti ng pangalawang prinsipe. Sumigaw siya, pangalawang prinsipe. Binibini, walang dapat ikatakot. Isa kang mahalagang panauhin ng aking manor. Ligtas ka rito. Nakangiting sumenyas ang ikalawang prinsipe para sa katahimikan. Tiningnan siya ni Sheena nang may pagkabalisa. Nanginig siya habang tinitignan ang mga kasabwat nito ng may mabigat na loob. Ang kanyang ika-5 patong ng Profound Heaven Stage ay halos hindi maituturing na anumang laban sa ika-9 na patong ng mga eksperto sa Profound Heaven, lalo na sa 5 eksperto sa Radiant Stage. Ang pinakamalaking gulat ay ang Ancestor na may dilaw na kilay, na nasa ika-8 patong ng Radiant Stage.
Habang nakatingin sa napakaraming malalaking tao sa paligid niya, puro kamatayan ang nakita niya. Pagkatapos ay sumulyap siya kay Ethan na may pinakamatamis na panaginip na maiisip at inalog ito, Katie wala Kindstone, gumising ka. Gumising ka. Walang silbi. Parang sanggol na natutulog si Ethan. Hahaha, binibini, itabi mo ang iyong lakas. Tanging ang aking panlunas lamang ang makakagising sa kanya. Tumawa si Ninunong Merlin. Kinagat ni Sheena ang kanyang labi, lalong natarante at natatakot sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Alam niyang walang magagawa si Ethan dahil sa kanya, pero nanatili pa rin siyang malapit dito. Habang lumalapit siya, mas ligtas ang pakiramdam niya. Sa loob-loob, ang pangalawang prinsipe ay nagpakita ng isang magiliw na ngiti, binibining Sheena, na balitaan kung isa kang banal na dalaga. Ngunit sa lahat ng mga patakaran ng parokya at iba pang mga balakid, hindi pa kita naranasang bisitahin. Isipin mo ang aking pagkagulat nang ikaw ang lumapit sa akin. Pinararangalan at pinababa mo ako sa pamamagitan ng iyong presensya. Humph, napakahalagang bisita mo, dinukot mo kami. Pang-aasar ni Sheena. Tumawa ang pangalawang prinsipe, totoo, pero ayos lang. Ang mahalaga lang ay nandito ka sa tahanan ko at dahil doon ay isa kang panauhin. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, alam ko kung paano tretuhin ang aking mga bisita. Bagamat may isang maliit na detalye lamang na matagal ko nang binabagabag, isang bagay na sana ay linawin mo sa akin. Ano? Tanong ni Sheena. Yumuko ng malalim ang pangalawang prinsipe, nabalitaan ko na si Binibini ay kapareho ng mataas na pari, na may mga matang kayang bumasa ng kalangitan, kayang tumingin sa kapalaran ng isang tao. Posible kaya makita ang akin. Ako ba ay? Tuwang-tuwa ang pangalawang prinsipe at sumigaw, angkop na mamuno. Hindi sa buhay mo. Matigas ang ulo ni Sheena at binaril siya roon at pagkatapos, ayon sa mga turo ng mga ninuno ng angkanang yon, palagi kaming neutral. Ang mga tao ang inaalagaan namin, hindi ang mga pinuno. Ang pagsilip sa kapalaran ng imperyo ay bawal at labag sa mga prinsipyo ng angkanang yon. Hindi kita matutulungan. Sumimangot ang pangalawang prinsipe at sumangot, naiintindihan ko, mga turo ng mga ninuno, di ba? Bakit ko narinig na 20 taon na ang nakalilipas, nabasa ng mataas na pari ang kapalaran ni Queen Lee? Paano naging pareho iyon? Paliwanag ni Sheena, bata pa si Queen Lee noon. Ang kanyang kapalaran ay puno ng mga pagbabago at pagsubok. Hindi pa siya nagiging ganap na mamumuno. Ikaw naman, sa kabilang banda, ay ganap ng nasa hustong gulang at kakaunti ang mga punto ng pagbabago. Kung mayroon kang disposisyon ng dragon, mas madalas itong mangyayari. At ang pagbabasa nito ay mangangahulugan ng pagbubunyag ng plano ng langit, pag-aanyaya sa puot ng langit at pagdadala ng impyerno sa masa. Hindi niya dapat sinabi iyon. Ngayon, kumakabog ng malakas ang dibdib ng pangalawang prinsipe dahil sa pananibik. Nang mamatay si Queen Lee, hindi pa tiyak ang kanyang kapalaran bilang emperador at kahit na mayroon siyang disposisyon bilang isang hari, hindi pa rin niya malalampasan ang kapighatsang tinatawag na Ethan. Ngunit iba ang pangalawang prinsipe, ang kanyang kapalaran ay nakatakda na. Kapag napagpasyahan na, ito ay mangyayari. Sa madaling salita, ang kailangan lang gawin ng banal na birhen ay sabihin na kaya niyang maging isang emperador at walang pipigil sa kanya. Magiging maayos ang kanyang paglalakbay patungo sa trono. Labis na lumaki ang pagkahilig ng ikalawang prinsipe sa kadakilaan kaya't namula ang kanyang mga mata, ano pa ang hinihintay mo? Pagmasdan mo ang aking maharlikang sarili. Sabihin mo sa akin kung kaya ko ang lahat para maabot ang tuktok. Sinabi ko na sa iyo. Hindi ko dapat. Hawak ng ikalawang prinsipe ang isang espiritual na espada ng ikalimang baitang at tinusok sa lalamunan ni Ethan sa kanyang kabaliwan, balita ko malapit na kayong dalawa. Tingnan mo na o mamamatay siya. Sige lang, kamahalan. Siya naman talaga ang pinagkalooban ng kamahalan ng titulong pinakamahusay na Katie wala sa ilalim ng langit. Mananagot din tayo kung may mangyari sa kanya, may nagudyok sa tainga ng pangalawang prinsipe. Sumimangot at umungol ang pangalawang prinsipe, Codswallop. Kapag naluklok na ako sa trono, wala nang kwenta ang best steward beneath heavens. Humarap siya kay Sheena at nagbanta, tingnan mo o papatayin ko siya. Hindi ba't laging tumutulong ang angkanang yon? Hahayaan mo bang magdusa ang lalaking ito? Nabahala si Sheena. Hindi niya kayang panoorin itong mamatay o labagin ang mga turo ng kanyang ninuno. Hindi lang siya makapili. Sumulyap siya sa mapangaraping mukha ni Ethan at naalala ang babala ng kanyang lolo.
Si Ethan ay isang anomalya na nagpabago ng kapalaran at siya ang gagabay sa kanya sa tuwid at makitid na landas. Naalala ang walang pag-iimbot na ginawa ni Ethan na tumalon sa harap niya upang salubungin ang lason, sa wakas ay nakagawa na siya ng kanyang desisyon. Kinailangan ni Ethan na mabuhay. Sige, gagawin ko. Tumanggaw si Sheena. Tuwang-tuwa ang pangalawang prinsipe. Binawi niya ang espada at inayos ang kanyang tonika, kung gayon, mahal na birhen, kung maaari po. Pumikit si Sheena at sa muling pagdilat niya ng mga mata ay naging isang malalim na bangin ang mga ito. Sa walang katapusang kadilimang iyon ay may mga mahinang kislap na nagliwanag, parang mga bituin. Maya-maya, bumalik na sa normal ang paningin niya at bumaantong hininga. Ano iyon, mahal na birhen, ako ba? Hindi napigilan ng pangalawang prinsipe ang sarili sa tuwa. Tumanggaw si Sheena nang may nakaka-relax na ngiti, napakaswerte mo, hindi ka karapat-dapat na mamuno. Hindi ako sumuwi sa aking mga ninuno. Nako, isang malaking biyaya. Boom! Sumabog ang isip ng pangalawang prinsipe. Nanginig ang kanyang mukha habang umuungol, banal na birhen, hindi ka ba nagkakamali? Ulitin mo. Tinuruan ako ni Lolo simula pa noong bata pa ako. Walang pagkakamali. Sabi ni Sheena, hindi ka karapat-dapat sa trono. Huwag mong sayangin ang iyong hininga. Ngunit sasabihin ko ito sa iyo, ang aking kabaitan sa iyo. Ang landas na iyong tinatahak ay puno ng panganib patungo sa walang hanggang kapahamakan. Bumalik ka at maaari kang mamuhay ng mapayapa. Kung hindi mo gagawin, sinungaling ka. Nangangahas ka bang linlangin ako? Papatayin kita. Kasabay ng isang ungol, itinanggi ng pangalawang prinsipe ang kawawang kapalaran na ito ng buong puso at nawalan pa ng malay. Iniunat muli ang kanyang espada at sinaksak si Sheena. Napasigaw si Sheena at napayuko. Hindi naputol ng espada ang kahit isang hibla ng buhok niya dahil tumama ito sa gato ng kuko ng dragon. Ang sumunod na nangyari ay ang hajejek ng isang demonyo, hahaha, hanggal ka, kahit nakarapat-dapat kang maghari, sa sandaling mahawakan mo ako ay nakatakdang mangyari ang iyong kapalaran. 372. Kumalabog. Kasabay ng isang matalim at mahinang tunog, naputol sa dalawa ang mahalagang espiritual na espada ng ikalawang prinsipe para sa ikalimang baitang sa pagkakahawak ng kuko ng dragon, na ikinagulat ng lahat. Tumayo si Ethan nang may pagmamalaki at matangkad sa harap ni Sheena, malamig na nakatingin sa mga gwardya at huminto sa pangalawang prinsipe habang napapangiti, hihihi, dahil lang sa pagtanggi sa imbitasyon ay naisipan mo akong dukutin. Kailangan ko itong ibigay sa iyo, ang lakas ng loob mo. ZZZ Ethan. Bulyo ng pangalawang prinsipe, nahihilo at napaatras sa takot. Sumabog sa tuwa si Sheena nang makita ang matapang at makapangyarihang figure, Katie wala Kindstone, ayos ka lang ba? Hahaha, hindi pa ako ganito kagaling. Gaya ng sabi ko, samahan mo ako at marami kang mararating. Ako lang ang makakapagtulak sa iba. Hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon ang iba. Samahan mo ako at walang sino man ang haarang sa iyo. Nag-thumbs up si Ethan at ngumiti, at bumalik sa pagpapakitang gilas ng kanyang mga gamit. Humajejek at namula si Sheena. Malaking tulong ang mga biro niya para maibsan ang kanyang mga alalahanin. Hindi makapaniwalang sumigaw si Ninunong Merlin, paano? Ako lang ang makakagising sa iyo mula sa aking 1,000,000 taong panaginip. Kung may isang bagay man akong hindi pinapahalagahan, iyon ay ang lason. Mapanarketiko man o necrotic, wala silang epekto sa akin. Nandito ako ngayon dahil hindi ako kayang tiisin ng Regent Estate o ng mga katulad ng 7 bahay na iyon, kasama na si Pilking Hall. Kaya ano ang magagawa ng isang baguhang tulad mo? Nagkunwari lang akong tulog, nagtataka kung sino ang may lakas ng loob na gumawa ng ganito. Nakapikit, patuloy na nanunuya si Ethan, ang kanyang kamay ay umiikot sa itim na enerhiya habang lumingon sa pangalawang prinsipe, tingnan mo, ang hanggal na ito. Pero may bumabagabag pa rin sa akin, paanong napunta ang matalino at tusong kamahalan sa hanggal na anak na ito. Kahit ang pagbasa ni Miss Sheena ay nagpapatunay na ikaw ang pinakamalayo sa isang pinuno. Ibig sabihin ba niyan? Hindi ka na prinsipe. Paf! Paf! Humajejek si Sheena at sinuntok ang dibdib ni Ethan gamit ang kanyang cute na kamao, saka umirap. Ang gulat ng ikalawang prinsipe ay nauwi sa matinding galit, hirap sa paghinga habang nakatitig kay Ethan. Dinura ni Ethan ang walang hiya sa mukha niya.
At isa lang ang lohikal na reaksyon ng pinakamahalagang prinsipe dito, ang galitin ng hubad na kahihiyan na ito. Ninunong Merlin, bakit ka nakatayo lang dyan? Kunin mo ang walang hiyang iyon. Sigaw ng ikalawang prinsipe at itinuro si Ethan. Sawa na rin si Ninunong Merlin at nagpakawalan ng dilaw na usok para kay Ethan, ikaw na maliit na hamak, sa tingin mo ba ay mababa ang lahat sa iyo? Tikman mo ang aking kapangyarihan, pangarap na 1,000 taon. Yumuko si Sheena sa likod ni Ethan, nang umiti lamang ng may paghamak habang natatakpan sila ng itim na enerhiya. Hu! Bumalot ang dilaw na usok sa dalawa sa loob ng ilang segundo. Inilabas ni Ninunong Merlin ang kanyang ulo sa pagmamalaki sa pangalawang prinsipe. Ngunit isang pagsabog ang pumihil sa kanyang pagkakataong magyabang. Umikot ang dilaw na usok, at habang nangyayari ito ay lalo lamang itong lumiliit upang makita ang itim na masa sa gitna. Sining ng pagbabagong anyo ng demonyo. Tinawag ni Ethan ang kadiliman pabalik sa loob, ang kanyang mga mata ay tila lalong nanlamig sa bawat segundo. Anong nangyari sa aking 1,000 taong pangarap? Nauutol na sabi ni Ninunong Merlin. Tiningnan siya ni Ethan ng may malamig na titig, ang boses niya ay puno ng malisya, kainin mo na. Pinagpapawisan ng husto si Ninunong Merlin. Si Ethan ay mas halimaw kaysa sa sinasabi ng mga chismis. Ipinagkibit balikat niya ang droga na parang wala lang. Alam ng ninuno na si Ethan ay isang tagapag-alaga ng katawan, ang kanyang pinakamagaling na sandata ay ang kanyang sariling 2 kamao. Ngayong nahuli na ang narketiko, ang isang gumagamit ng lason na tulad niya ay parang isang pato na nakaupo lang, nakatakdang mamatay sa baliw na si Ethan. Kung gayon, ang kanyang pinakamahusay at tanging pagpipilian ay ang tumakbo ng walang ingat. Mabilis na nagbigay ng pagbati si Ninunong Merlin sa pangalawang prinsipe at walang pag-aalinlangang sinabi, kamahalan, naway pahintulutan tayo ng tadhana na magkita muli, maging maayos ang lahat. Oh, at huwag mong kalimutan, may utang pa sa akin ang kamahalan ng 12 table tas. Ikinumpas ni Ninunong Merlin ang kanyang manggas at tumakbo na parang dilaw na hangin. Napapadyak sa galit ang pangalawang prinsipe. Walang magawa ang matandang ito at umaasa pa rin siyang magbabayad ako. Ang tipo niya ang pinakaayaw ko. Hindi siya nakapagmura ng humampas ng malakas ang dilaw na hangin sa bakuran. Nakahandusay sa lupa ang ninunong si Merlin, tumutulong dugo mula sa kanyang bibig. Sa tabi niya ay ang malamig na mukha ni Ethan, ang kanyang pulang kumikislap na kanang kamay ay nakahawak sa leeg ng matanda. Humph! Ginugulo mo ako tapos gusto mo pang tumakbo. Sa tingin mo ba makakalusot ka lang ng basta-basta? Nagningning ang mga mata ni Ethan sa kabangisan. Sumigaw si Ancestor Merlin, Katie wala Kindstone, patawarin mo ako. Ginawa ako ng pangalawang prinsipe. Pa! Isang malakas na putok sa mukha ng matanda ang pumutol sa kanyang pag-ungol. Natatawang sabi ni Ethan, alam nating pareho na hindi ako tanga, kaya huwag mo nang sabihin ang halata. Kahit siya ang salarin, ikaw ang alipors niya. Sa parehong pagkakataon, walang makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Napasinghap, si Ninunong Merlin ay namangha sa kakayahan ni Ethan na maging malupit, ano pat umabot pa sa punto na pinatay niya ang sinumang nagkasala sa kanya. Kung alam lang niya, hindi niya sana tinanggap ang trabaho kahit 20 table tas lang. Habang lumalabas ang itim na enerhiya mula kay Ethan at napansin niya ang hubad na uhaw sa dugo sa kanyang mga mata, si Ancestor Merlin ay naging parang papel na pumuti, kasama na ang kanyang mga kilay, habang nagmamakaawa, teka, Katie wala Kindstone, huwag mo akong patayin. Bitawan mo ako at gagawin ko ang lahat. Hindi ba't bagong promote ang iyong Larsen clan? Siguro ay kulang ka sa mga tauhan. Isa akong eksperto sa Radiant Stage sa ika-8 antas, kaya kung tumayo sa iyong panig, ayalay ang aking buhay sa iyo. Ang itim na enerhiya ay pansamantalang nagtagal habang pinag-iisipan ni Ethan ang panukala. Nagliwanag ang mga mata ng ninunong si Merlin at dumakma sa mga dayami. Huli na ang lahat, nang umiling si Ethan at lumabas ang itim na enerhiya, pasensya na, mayroon na kaming poisoner, ang elder ng Alchemy House, ang Vicious Pill King. Hindi ka namin kailangan. Siya. Isa lamang siyang cultivator ng Profound Heaven, habang ako ay nasa Radiant Stage. Sigaw ni Ancestor Merlin. Umiling si Ethan, hahaha, ako mismo ang pumili ng bawat elder ng Larsen clan. Wala ni isa sa kanila ang tatanggi sa kamatayan. Dito ka magkukulang.
Pinatingkad ni Ethan ang kanyang galing nang ipalunok ng buo ni Ninunong Merlin ang itim na panakip sa enerhiya. Nakakatawa kung paano niya ginawa ang parehong bagay na ginawa sa kanya ni Ninunong Merlin. Ang malaking kaibahan ay ang itim na enerhiya ay mas nakamamatay. Lahat ay may unang pagkakataon na maranasan ang mahimalang jeta ni Ninunong Merlin. Payat na payat siya sa ilalim ng kanyang mga mata. Nilulunok siya ng itim na masa, at namumuo ang kanyang mukha bawat segundo. Natapos lamang ang jeta nang ang kanyang pagkatao ay tuluyang mawala. Natamba sa lupa ang pangalawang prinsipe sa takot. Nanginginig din ang kanyang mga tauhan sa Radiant Stage. Hawak nila ang kanilang Panginoon habang dahan-dahan silang gumagapang paatros. Nasa ikatlong patong pa lamang ng Profound Heaven si Ethan, ngunit para sa lahat ng naroon, isa siyang walang iba kundi ang nangungunang eksperto ng Titans, isang kakaibang nilalang. Kung paanong kahit si Ancestor Merlin ay parang alikabok lang sa hangin, paano pa sila makakaraos ng mas maayos? Naikuyom ni Sheena ang kanyang mga labi, pinagmamasdan ang malamig na mamamatay bato ng may takot. Ito ang unang pagkakataon para sa kanya na makasaksi ng pagkamatay ng isang lalaki sa ganitong paraan. Sinabi sa kanya ng lolo niya na siya ang pinakamasamang taong nabubuhay sa mundo, at naroon siya para ituwid ito. Pero nagkukwentuhan at nagtatawanan lang sila kanina. Ipinagtanggol pa nga siya ni Lolo sa matinding pangangailangan niya. Hindi naman siya mukhang masamang nilalang. Ngayon lang niya naranasan ang malupit at tusong ugali ni Ethan. Pumalakpak. Ngumisi si Ethan nang makita ang bakanteng espasyo sa harap niya, saka humarap sa magandang binata at sa kanyang barkada. Nanginginig na parang dahon, ang pangalawang prinsipe ay naging walang daya, umaarte na parang isang kontrabidang nahuli at nakipagsiksikan sa kanyang mga bantay habang naghihintay ng parusa. SSKT wala Kindstone, alam ko ang pagkakamali ko. Hindi ko na uulitin, sa totoo lang. Pakiusap, pakawalan mo na ako, kahit minsan lang. Nanginginig ang boses ng pangalawang prinsipe. Lumapit si Ethan sa kanya at natawa, sa susunod. Kung may susunod pa, ang pagkamatay ng matandang utot na yan ay magmumukhang isang malaking kasiyahan kumpara sa iyo. Naintindihan mo ba? Why yeah. Nagngalit ang mga ngipin ng pangalawang prinsipe habang yumuko siya. Nanatiling tahimik ang mga gwardya sa kabila ng malinaw na kahihiyan na kinakaharap ng kanilang Panginoon. Ano pa nga ba ang magagawa nila? Maaari nilang labanan ang halimaw hanggang sa kanilang huling hininga, ngunit may maitutulong ba ito? Sino ba ang magiging tanga para guluhin ang ganid na ito na kahit ang 7 bahay ay hindi nangangahas na gawin ito? Tama, ang pangalawang prinsipe ay isa. Lahat sila ay umiiyak sa loob, bagamat walang sino man sa kanila ang pamuuna ng malakas sa kanilang Panginoon. Nakita ni Ethan na hindi siya natitinag sa kanyang kinatatayuan at tinapik ang pisngi nito, nagbabala, para sa maganda mong mukha, dyan na lang ako. Bumantong hininga ng maluwag ang pangalawang prinsipe. Pero patuloy pa rin si Ethan sa pagsasalita, pero hindi rin naman ako magbabalawala sa iyo. Ang pag-iwan sa iyo ng kaunting takdang aralin ay makakabuti sa iyong pagkatao. Kumislap ang kanang kamay ni Ethan at naduraj niya ang lupa. Tinamaan ng kamao ng mabangis ang tahanan ng prinsipe. 373. Isang pulang alon ang lumabas mula sa pinagbanggaan. Biglang sumabog ang buong lugar na natatakpan nito, dinurog ang anumang bagay na nasa loob ng 100 milya at nagdulot ng pagkataas ng buhangin sa kalangitan. Masyadong wala sa sarili ang grupo ng pangalawang prinsipe para mapansin ang lumulutang na buhangin na bumaon sa kanila sa sumunod na segundo. Ang tanging alam nila ay nawala sa isang kisap mata. Kasama rito ang tirahan ng pangalawang prinsipe na may lawak na 80 milya pati na rin ang mga nakapalibot na gusali. Kasunod ng kamao ni Ethan, nayanig ang buong kabisera ng imperyo, na halos mawasak na. Sa mga hardin ng palasyo ng imperyo, ang emperador ay nakikipaglaro muli ng chess kay Hollis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi gaanong mapayapa ang emperador. Dahil sa dami ng mga manlalarong pumupunta sa kabisera ng imperyo, kahit ang emperador ay nag-alala. Isang malakas na lindol ang naganap at nabaligtad ang chessboard. Sumigaw ang emperador, ano na ngayon? Kamahalan, ang alam lang namin ay nagmula iyon sa manor ng pangalawang prinsipe. Ulat ng isang gwardya. Nalungkot ang emperador at nagsalita ng malakas, ano na naman kaya ang ginawa ng matandang emperador ngayon? Alamin mo. Agad. Mabilis na umalis ang gwardya. Tumigil si Hollis at saka ikinuyom ang kanyang mga kamay, kamahalan, hindi lang iyon isang maliit na kaguluhan. Maaari ko bang puntahan ang pangalawang prinsipe?
Natatakot ako na baka mas malala pa. Kumaway ang emperador paalis sa kabamantong hininga. Yumuko si Hollis at tumangala sa langit. Sa tahanan ng punong ministro, isang lalaking nakaitim ang bumubulong sa tainga ni Conrad. Ngunit ang biglaang dagandong ay sumaire sa lahat ng palayok. Napatitig sandali si Conrad pagkatapos ay nangutya, "Humph, matapang talaga ang mga bata. Hindi madaling hawakan ang maliit na halimaw na iyon kahit para sa akin." Pero pinukaw pa siya ng batang iyon. "Hahaha, para sa iyo ang batang iyan, mangmang at hanggal. Sa palagay ko, dapat ay malupit ang aral na ito." Ipinikit ni Conrad ang kanyang mga mata at isang mahinang ngiti ang lumitaw. Samantala, sa tirahan ng Hell Valley sa kabisera ng imperyo, si Wanshan at ang kanyang mga nakatatanda ay nasa isang maliit na silid ng yumanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, bagaman hindi nito kailanman nasira ang kanilang katahimikan. Sa wakas ay kumilos na rin siya. At sa wakas ay nadurog din. Bumantong hininga si Wanshan. Matagal na nilang alam na gusto ng pangalawang prinsipe na kakampi niya si Ethan. Hindi sila ang unang kakampi ng pangalawang prinsipe ng walang dahilan. Mahigpit pa nga nilang pinaalalahanan ang taong walang kwentang iyon. Mahigpit na customer si Ethan. Pero naisip nila, alam kaya ng matigas ang ulong lalaking ito ang mabuting payo kapag nakarinig siya nito. Gagana lang ito para pukawin siya. Kaya, isinara ng matatalinong ito ang pinto sa harap niya sa halip na mapahamak ng ganid na iyon gaya ng pangalawang prinsipe ngayon. Malinaw at malakas para sa lahat ang kilos ni Ethan. Humarap si Wanshan kay Milo, napakadalos-dalos ng batang ito. Magagawa pa ba ang kooperasyon? Wala tayong pagpipilian, lalo na't ang lahat ng mata ay nasa Regent Estate. Ang kumpe ang laging unang nahuhulog at iyon ang magiging kahinatnan natin kung mananatili tayo ng masyadong malapit dito. Sa lahat ng prinsipe, ang pinakamatandang prinsipe ang masyadong tuso para kumampi at ang ikatlong prinsipe ay pabaya. Iniwan ng pangalawang prinsipe bilang tanging mabubuhay na payo na may kaunting pakinabang. Ang pagpili ay ginawa para sa atin. Bumantong hininga si Milo, nasa sangandaan na tayo. Bumantong hininga rin ang grupo ng mga tauhan sa Hell Valley, paano tayo magiging ganoon katanga para humantong sa ganito. Napansin din ng ibang mga manlalaro ang halatang hayagang kaguluhan. Sina Fatty at Prinsesa Mandy ay nagtutungo sa tahanan ng pangalawang prinsipe nang tumama ang lindol, na sinundan ng isang alon ng buhangin. Napakabigat nito sa kanila, kaya't nahirapan silang huminga. Nang tumilapon ang buhangin, nilipad ito ni Prinsesa Mandy gamit ang isang malakas na hangin, ang kabisera ng imperyo ay isang kaakit-akit na tanawin. Saan nanggaling ang lahat ng buhangin na ito? Postahan ko may kinalaman ang batang yun. Pinahid ni Fatty ang noo niya habang bumibilis ang takbo habang bumubulong, sana hindi pa tayo huli. Sabi nila, determinado raw makipaglaro ang bata sa iba. Sana hindi pa siya nakakakilos. Nagtanong si Prinsesa Mandy, pangatlong kapatid, may sinabi ka ba? Kung mahuhuli tayo, makikita natin ang bangkay ng pangalawang kapatid. Hindi, baka wala nang matira pang bangkay. Diyos ko, ano ba ang problema sa pangalawang kapatid para patuloy na guluhin ang lalaking iyon? Napayuko si Fatty. Walang kaalam-alam si Prinsesa Mandy, ha? Hindi ba natin ililigtas sina Ethan at Sheena? Bakit ang pangalawang kapatid ang nasa panganib? Humph, hindi naman talaga kinailangan ng kalokohang yan ang tulong natin simula pa lang. Sa tingin mo ba ay kayang pigilan siya ng mga kawatan ng pangalawang kapatid? Sino ang nakakaalam kung ano ang magiging kalagayan ng pangalawang kapatid pagkatapos siyang patayin ni Ethan? Sana ay may natitira pa siyang hininga doon. Umiling ang mataba at si Mandy ay mukhang medyo naguguluhan, ang ibig mong sabihin sa akin ay napakagaling ni Ethan na kahit biktima siya, siya pa rin ang sumisira sa tahanan ng pangalawang kapatid. At gagawin niya pa nga ang pagpatay sa isang prinsipe. Naku, Mandy, ang mga bagay na ito ay lampas sa kayang unawain ng iyong maliit na isipan. Ang mundo ay puno ng kasamaan. Pero si Ethan ang mananalo, ang pinakamasamang kasamaan sa lahat. Ayos lang kung hindi mo siya apakan, pero kapag nataman mo na, tulungan ka ng Diyos. Walang anumang bagay na hindi niya kayang suklian. Bumantong hininga ang mataba, kilala mo ba ang panganay na batang Panginoon ng Regent Estate? Alam mo ba kung gaano siya kabayani? Kahit siya ay hindi nakatakas, at namatay sa kagat ni Ethan. Mula noon, kumalat na ang kasabihang maaari mong pakialaman ang hari ng impyerno ngunit hindi kailanman kasama si Ethan.
Kumurap si Mandy sa kanyang mapupulang mga mata. Ngunit kahit gaano pa katindi ang ipininta ng isang matabang larawan, lalo lamang itong nag-udyok sa kanya na alamin ang tunay na dahilan ni Ethan. Iniisip ko, sino nga ba itong pinakamasamang kasamaan na siyang kinatatakutan ng buong mundo, maging ng mga prinsipe at ng Regent Estate. Bumilis ang kanyang hakbang para iligtas ang pangalawang kapatid, oo nga, pero mas lalo na para makita mismo ng kanyang mga mata ang kakaibang nilalang na tinatawag na Ethan. Mabilis na lumipas ang mga lansangan at mabilis na nakarating ang dalawa sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit hindi sila makapagsalita dahil sa tanawin. Wala na ang mansyon ng dakilang pangalawang prinsipe, napalitan na ng buhangin at mas maraming buhangin. Lahat ng tao ay gulat na nakatitig sa desyerto sa puso ng maunlad na kabisera ng imperyo. Dalawang tao ang napansin sa malawak na dagat ng buhangin, sina Ethan at Sheena. Nakatayo pa nga ang dalaga sa isang baldosa, na para bang hindi niya gustong sirain ang kanyang kagandahan. Gayunpaman, ang biglaang pagbabago ng tanawin ay nagpatigil kay Sheena. Sa wakas ay napagtanto niya na si Katie Wala-Kindstone ay hindi lamang masama, kundi isang kalamidad. Isa na ang mismong pag-iral ay para pahirapan ng iba. Kumislap ang mga mata ni Sheena sa determinasyon habang nakatitig sa kanya. Nako! Umungol ang mga gwardya habang lumulutang ang kanilang mga ulo mula sa buhangin. Namutla sila sa buhanginan sa kanilang paligid at sumigaw, "Kamahalan! Nasaan ang kamahalan?" Ang unang ginawa ni Ethan ay ang kanyang kakaibang masamang ngiti at pagkatapos ay naglakad sa harap ng isang patag na bahagi ng buhangin. Isinuksok niya ang kanyang kamay at hinayla. Ang kanyang ani, isang maputlang tao. At hindi basta-bastang tao, kundi ang pangalawang prinsipe mismo, si Yundal. Ang lalaking iyon ay punit-punit ang damit at baka sa mukha ang pagiging baliw. Kung wala ang pagiging mayabang, mas mukha siyang refugee, nanginginig sa buong katawan. Ikalawang prinsipe. Sigaw ng mga gwardya, ngunit agad silang tumigil nang makita ang malamig na tingin ni Ethan. Ngumiti si Ethan at inalog ang prinsipe na parang basahan, "Gusto mo ba ang trono, di ba?" Hay, napakagandang panaginip. Tingnan mo kung paano kita aalisin ang respeto, hahagupitin ka sa mga lansangan ng kabisera ng imperyo, at ipapahiya sa iyo ng husto. Hindi kailanman makukuha ng ganong prinsipe ang trono, dahil wala siyang maipagmamalaki, maliban na lang kung siya lang ang kahalili. Napakurap si Ethan, na parang nagtuturo. Nanginginig ang pangalawang prinsipe na parang dahon, pati ang ulo, hindi, nagmamakaawa ako sa iyo, huwag mong gawin ito sa akin. Kung hindi ay hindi ako maaaring manatiling prinsipe. Kuya, pakisabi naman na gawin mo sa akin ang isang solid at hayaan mo na lang ang pangalawang kapatid. Isang simpleng tawa ang umalangaw-ngaw. Kilala ni Ethan kung sino siya, at natukoy ang paparating na umaalog-alog na bola ng mantika, hahaha, mataba, isa kang karapat-dapat na kapatid. Sigurado akong alam mo na ang ugali ko ngayon, pero itong pangalawang kapatid mo ay may lakas ng loob na dukutin ako. Tinapos ni Ethan ang kanyang sinabi gamit ang dalawang malakas na sampal sa mukha ng pangalawang prinsipe, na sobrang lakas na nagpaluwa ng dalawang ngipin at nagdugo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang karaniwang masamang tono, "Gusto ko lang siyang itali at iparada sa mga lansangan. Isa pa, sinusubukan ko lang tumulong. Sino ang nakakaalam kung anong hanggal at baliw na ideya ang susunod na maiisip ng ibang masamang tao laban sa akin? Hindi ako matiyagang tao at ayaw kong harapin ang bawat isa sa kanila." Tumanggaw si Fatty, "Kuya Kindstone, naiintindihan ko. Ang mundo ay puno ng mga taong walang alam at pabaya, pero siya ang pangalawang kapatid ko. Pakiusap, pakawalan mo na siya. Ginawa mo na siyang halimbawa, di ba? Hahaha. Oo, ginawa mong ganito ang pangalawang kapatid, at giniba mo ang bahay niya. Hindi pa ba sapat na paghihiganti yan?" Nakasimangot na sabi ni Prinsesa Mandy, habang nakatitig kay Ethan ngunit hindi niya matanggap ang buong puso niya. May kinikilingan pa nga siya kay Ethan. Sa pagsasalita tungkol sa paghihiganti, ay binibigyang katwiran niya ang mga ginawa ni Ethan. Napaigtad ang mataba at umirap. Alam niyang hindi sinasadya ni Mandy iyon, pero nalulungkot pa rin siya. Pangalawang kapatid mo siya samantalang ilang beses mo lang nakita si Ethan ng paminsan-minsan. Anong ginagawa mo at binibigyan mo ng dahilan ang isang tagalabas para siraan ang pamilya mo? Sa wakas, may nagustuhan ka na ba? 374
Habang nakatingin sa mataba at kay Mandy, tumawa si Ethan, sige, pwede ko namang iligtas ang bata para sa kapakanan ninyo. Pero intindihin ninyo ito, may utang kayong dalawa sa akin, tigi-isa. At sa kalaunan, maghihiganti kayo. Kuya, isa na lang ang pangalawang kapatid natin. Pakawalan mo siya at syempre may utang kami sa iyo, pero anong ginagawa mo riyan na humihingi ka ng isa sa amin? Dumilim ang mukha ng mataba. Tumaas ang kilay ni Ethan habang tumatawa, hindi ko kasalanan na hiniling ninyong dalawa na palayain ko siya. Kaya dalawang pabor na yan. Kapag dumating ang panahon na kailangan kita, aminin mo na. Naku pong many okis. Iyan ang buong akala ng lahat. Ngunit habang tinitingnan nila ang pangalawang prinsipe na nakabitin gamit ang sinulid sa kuko ni Ethan, lalo silang tumatango. Tumawa si Ethan at itinapon ang kanyang payon. Pumunta siya kay Sheena at sinabi kay Fatty, dito na lang tayo. Kapag may kailangan ako, dadaan lang ako. Kitikets. At umalis kasama si Sheena. Nagmadaling pinigilan ni Prinsesa Mandy si Sheena, ako at si Sheena ay halos magkapatid na at gusto na naming magsama matapos ang mahabang panahon na hindi nagkita. Ibig kong sabihin, si Sheena ay malamang nanginginig sa matinding takot na iyon at bilang kanyang kapatid, tungkulin kong alagaan siya. Pangatlong kapatid, magpatuloy ka nang wala ako. Mandy, hindi talaga ako. Paliwanag ni Sheena, ngunit sinaman siya ni Mandy ng tingin. Natatawang sabi ni Ethan, Prinsesa Mandy, si Sheena ay isang eksperto sa malalim na langit, samantalang ikaw ay mas mababa sa kanya. Bakit kanya kakailanganin? Paano naman kung ganoon? Kapag ang isang babae ay dumanas ng matinding trauma, wala itong kinalaman sa cultivation ng isang tao. Ano ba ang alam ninyong mga lalaki? Patuloy na gumalaw ang kilay ni Mandy habang tinutokso niya si Ethan. Kumunat ang noo ni Fatty, Mandy, tama na. Sa tingin mo ba hindi ko maintindihan ang ginagawa mo? Sinusubukan mong makawala sa pagiging grounded. Kahit na sumama ka kay Miss Sheena sa parish, may magpapahila sa iyo pabalik sa ama ng imperyo. Naku, mataba, may mali ka. Pupunta si Miss Sheena sa Prosperity Compound para makasama ang angkan ng Larsen at hindi na babalik sa parokya. Ano? Natigilan ang dalawa sa gulat, pagkatapos ay tumingin kay Sheena. Siya ang banal na birhen ng parokya, ang susunod sa linya na magiging pinuno ng angkan nito. Kung gayon, bakit siya ipinadala ng mataas na pari sa iba? Namula ang mga mata ni Sheena at tumango, pinagawa ako ni Lolo na maging tagapag-alaga ni Katie Wala Kindstone at inaasikaso ang kanyang mga pangangailangan. Nani? Kailangan. Nagliyab ang mga mata ni Fatty at hindi man lang natanto ang kalagayan ng pangalawang kapatid, Ethan, napakasama mong halimaw. Akala ko 70% ka lang masama, pero ngayon nakikita ko na kaya mong yumuko ng napakababa para pilitin pa ang sarili mo sa mga inosenteng dalaga. Teka, paano mo nagawang i-blackmail ang High Priest para gumawa ng ganoong kaiyahiyang desisyon? Tinitigan ng masama ni Prinsesa Mandy si Ethan at huminto sa harap ni Sheena, Ulong, Sheena, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang abutin ka ng masamang demonyong ito. Sumulyap si Ethan sa dalawa at nagkibit-balikat. Kumakaway si Sheena sa kung saan-saan, pulang-pula, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi naman ganoon. Masyadong masama ang tingin ni Lolo kay Katie Wala Kindstone at gusto niya akong gabayan siya. Kaya nga. Naiintindihan ko. Sa wakas ay nakita na ng dalawang maharlika ang liwanag. Tumingin lamang si Fatty kay Ethan ng matagal at bumaantong hininga, binibini. Sheena, ang inyong angkan ay nagsusumikap para sa ikabubuti ng mga tao, na hinahangaan ko, ngunit kailangan kong bigyang diin ang isang mahalagang katotohanan. Ang taong ito, o kahit ano pa ang gusto ninyong itawag sa kanya, ay hindi lamang may masasamang hilig kundi isang purong kasamaan, isang demonyo. Isang kawawa, kasuklam-suklam, at kasuklam-suklam na lahi na kahit ang impyerno ay nagluluwa. Hoy, hindi ba't 70% lang akong masama? Paano ako naging purong masama? Hindi ko pa napipilitin ang isang babae sa buong buhay ko, di ba? Umikot ang mga mata ni Ethan. Nanunuya si Fatty, ano ang kinalaman niyan? Dahil sa kawalang hiyaan mo, likas na sa iyo ang ganyang gawain. May punto ka dyan. Tumango si Ethan ng may pag-iisip. Paf! Nagtawanan ng mga babae sa tabi ni Ethan.
Kahit hindi nag-alangan si Ethan, masasabing mabait naman itong tao. Hindi niya masyadong inaalala ang mga detalye, at hindi rin siya maarte. Medyo nakakapresko kumpara sa ibang mga ginoo. Masasabi pa ngang mas mataas ang posisyon niya kaysa sa mga mapagmatuwid na opisyal na iyon. Siyempre, naaangkop iyon sa oras na hindi siya pumatay at naglalabas ng kaguluhan. Sa anumang kaso, ang pagpapalit sa kanya ay parang paglipat ng mga bundok. Ang hindi pagpapasama sa iyong sarili habang naglalakbay ay isang himala na. Bumantong hininga ang mataba, ang batang binibini ng angkan ng Larsen ay dating mabait at magalang. Pero ngayon nabalitaan kong naloko na siya, tuso at tuso. Mas lalo akong dapat manatili kay Sheena, para hindi siya maligaw. Nakahanap ng magandang dahilan si Mandy sa pagkakataong ito. Umiling si Fatty, gawin mo ang gusto mo. Pero huwag mong isipin na ako ang mananagot kapag nalaman ito ng ama ng imperyo. Humajejek si Mandy at niyakap si Sheena. Hinalikan pa niya ito. Hindi na rin nakipagtalo si Ethan, at umalis na may pagpupugay kay Fatty. Si Toby naman, kinailangan niyang maiwan para ayusin ang lahat ng kaguluhang ito at pakalmayan ang traumatikong pangalawang prinsipe. Pero inaalagaan naman ng mataba ang kanyang kapatid, at hindi niya nakalimutang bigyan si Ethan ng ilang mahigpit na babala. Siyempre, tinanggap siya ni Ethan ng bukas ang mga braso. Sino ang nakakaalam, baka may silbi pa ang mansanas ng mata ng emperador. Sa bawat sandali ng bawat oras, ang tanging nasa isip ni Ethan ay ang malaking plano ng mga bagay-bagay. Kahit na sinisiraan niya ang pangalawang prinsipe, alam pa rin niya kung kailan dapat tumigil, para hindi pa siya magalit sa pamilya ng imperyo. Pero imposible ring pakawalan siya ng maluwag. Bawat salitang sinabi niya sa pangalawang prinsipe ay maganda ang pagkakahabi sa mga kahulugan na higit pa sa mga pagsaway lamang. Alam na ngayon ng pangalawang prinsipe na hindi siya ang nakatakdang maluklok sa trono. At sa kanyang sandali ng kawalan ng pag-asa, sinunggaban siya ni Ethan. Patayin ang iba at ikaw ang magiging tunay na kahalili. Nag-aalab na ang loob ng pamilya ng imperyo at ang kailangan lang niyang gawin ay maging matiyagang mangingisda. Sa planong tripartite, gusto ng lahat na makawala sa pagkakatabla, ngunit walang sino man ang gustong magpakahirap. Nasa likod lang niya ng pagpilit sa kanila na maging kakaiba. Itinaas ng emperador ang karangalan ng angkan ng Larsen nang may parehong layunin. At inudyukan din ni Ethan ang pangalawang prinsipe para sa parehong bagay. Nagtatakang ako kung nalaman ba ni Fat ang lahat dahil pinigilan niya ako sa pagbibigay ng karagdagang payo sa pangalawang prinsipe. Hindi naman sa may epekto iyon. Namukadkad na ang binhi ng power play sa puso ng pangalawang prinsipe. Sinulyapan ni Ethan ang natulalang pangalawang prinsipe na nakahiga sa buhanginan, ngumiti ito saka umalis kasama ang mga babae. Humarap si Fatty mula kay Ethan patungo sa kanyang pangalawang kapatid at bumantong hininga. Pagkalipas ng isang oras, dumating si Ethan sa compound ng Regent of Prosperity. Hangang-hanga ang buong angkan ng Larsen matapos ang maikling paliwanag niya tungkol sa mga katotohanan. Namamasyal si Ethan papuntang parokya, ngunit bumalik siya hindi lamang kasama ang dakilang birhen, kundi pati na rin ang isang prinsesa. Binibining-binibini, patahanan mo na sila. Mag-iisa ako ng 3 araw, sabi ni Ethan kay Andrea at lumabas na. Tumango si Andrea at inihatid ang mga bisita sa kani-kanilang mga silid. Habang papunta sila, tumingin siya kay Sheena ng may pag-asa, binibining Sheena, nababasa mo ba talaga ang kapalaran? Tumango si Sheena, nalilito sa loob. Saan naman papunta ang batang binibining ito? Gusto rin ba niyang malaman kung ang angkan ng Larsen ay karapat-dapat sa kapangyarihan? Malayo na siya sa katotohanan. Namula si Andrea nang sabihin niya, Miss Sheena, maaari mo bang imbestigahan ang aking nakatakdang kasal? Natigilan si Sheena, saka bumantong hininga. Ang puso ng isang babae ay tiyak na hindi katulad ng sa isang lalaki. Ngumiti siya, syempre naman. Tumawa si Andrea, pakisabi naman kung kailan ang kasal ko. Tumango si Sheena at ang kanyang mga mata ay naging parang mga bangin. Pagkabalik niya mula sa kanyang pagbabasa, kakatwa, dapat ay matagal nang tapos ang kasal mo. Hindi naman masama, pero napansin kong nasira ito noon. Siguro. Nagningning ang kanyang mga mata saglit, pagkatapos ay umiling, patawarin mo ako, ngunit hindi ko maaaring makita ang iyong kasal. Bakit? Umiyak si Andrea. Bumantong hininga si Sheena, dahil kay Katie wala kain stone.
Dapat 8 taon na ang nakalipas nang maganap ang kasal ninyo. Pero si Katie Walakindstone, na nasa labas ng tadhana, ang nagpabago nito, nagpabago sa inyong nakatakdang kasal. Ito ang nagdulot ng kaguluhan sa kasalukuyan ninyong kapalaran at hindi ko na ito makita. Ibig mong sabihin, sinira niya ang nakatadhana kong kasal. Kaya siya ang may pananagutan, di ba? Nagningning sa tuwa ang mga mata ni Andrea. Nagulat si Sheena, sa katumango, parang may kasalanan siya. Magaling. Salamat, binibining Sheena. Hindi pa kailanman naging ganito kasaya si Andrea. Walang kaalam-alam si Sheena. Umiling si Mandy sa gilid at sinabing, Sheena, paano naman ang akin? Samantala, sa isang madilim at mamasamasang selda, isang matandang lalaki na may uban at duguan ang ipinako sa isang poste. Tinaga ang kanyang mga balikat, ninakawan ang kanyang paglilinang, at nasa huling hininga na. Siya ang mataas na pari ng parokya, si Bradley. Napapaligiran siya ng mga anino. Mataas na pari, lumampas ka sa hangganan. Isang matanda at pamilya na boses ang nagmula sa likod ng tabing. Mahinang tumawa ang mataas na pari, ang angkan ng iyon ay palaging nagsusumikap para sa bayan. Hindi pa namin ito nalampasan, hindi tulad mo. Naikwento mo na ba ito kahit kanino, kasama na si Ethan? Naging malamig ang boses. Umiling ang mataas na pari, napakadelikado ng bagay na iyan at hindi maaaring kumalat. Hinding-hindi ko sasaktan ang karaniwang tao. Magaling. Su. Isang kedena ang lumipad mula sa likod ng tabing at tumama sa puso ng mataas na pari. Nanginig ang mataas na pari at bumagsak ang kanyang ulo. Hahaha, dahil hindi siya nagsalita, tuloy pa rin ang laro. Muling umalangaw-ngaw ang malamig at mapang-asar na tawa. 375. Sa isang silid na bato na 100 metro kwadrado ang laki, tumango si Ethan pagkatapos tumingin sa paligid. Bagamat hindi kasing laki ng bakuran ng pangalawang prinsipe, ang Regent of Prosperity's compound ay mayroon ng lahat. Hindi masamang silid cultivating. Naglagay siya ng isang hanay ng mga body refinement sa sahig at kinuha ang mga pakpak ng Abyss Phantom Butterfly. Sa halip na gawin itong isang lumilipad na kayamanan ng demonyo, nasanay na siyang magkaroon ng mga pakpak kaya mas mainam na ilagay ang mga ito sa kanyang likod dahil sa labis na pagkasanay niya. Habang itinatawid ang kanyang kamay sa mga asul na pakpak na may 20 metrong haba, bumantong hininga si Ethan at ngumiti. Labis siyang natuwa nang dumating ang prinsipe ng korona dala ang Reg along ito. Nakatitig sa nakasisilaw na liwanag mula sa ibaba at dinadama ang lamig mula sa hanay, gumalaw ang kamay ni Ethan sa mga glaw. Kasabay ng kidlat, unti-unting natunaw ang mga pakpak sa hanay. Nanginig si Ethan. Matapos niyang pinuhin ang binti ng kilin, naging madali na rin ang paggawa nito gamit ang mga pakpak lamang ng isang ikapitong antas na espiritual na halimaw. Kahit ang pagkabasag ng kanyang mga buto ay hindi niya naranasan. 3 araw na nakaupo si Ethan sa hanay, nakapikit, at walang pakialam sa mga bagay sa labas. Sa lahat ng oras na ito, ginamit ng hanay ang mahika nito sa pagbuo muli ng kanyang katawan sa lahat ng paraan, ngunit palagi itong bumabalik sa kanyang orihinal na anyo sa huli. Iminulat ni Ethan ang kanyang mga mata at tumayo. Kumaibot ang kanyang likod at bumukas ang mga pakpak na parang multo, naglabas ng isang kaakit-akit at nakabibighaning aura. Kasabay ng isang malakas na hangin ay sinakop ang silid. Doon nagsimulang sumikat ang asul na kulay at bumalot kay Ethan. Para siyang naglalakad sa gitna ng asul na sikat ng araw. Kilalang kilala ni Ethan ang katawan niya. Kung may eksperto lang malapit sa kanya, malamang ay napadpad na siya sa mundo ng panaginip dahil sa liwanag na iyon. Depende lahat sa lakas ng kaluluwa ng isang tao, pero ang pinakamababa lang na magagawa nito ay bigyan ako ng pagkakataon. Kaya naman, ang third layer Profound Heaven Stage Cultivator na ito, gamit ang kanyang bagong 7th level Spiritual Beast Wings, ay hindi lamang pinabilis ang kanyang bilis kundi pati na rin ang asul na liwanag sa paligid niya na nakapagbigay ng natural na depensa. Isa itong mahusay na taktika sa opensa at depensa, anuman ang kanyang mga kilos. Tumawa ng may pagmamalaki si Ethan. Sa isang pagkislot ng kanyang mga kilay, umatras ang mga pakpak at naglakad palabas. Ngunit sumama ang kanyang pakiramdam nang sumakit ang kanyang kanang mata. Kasabay ng isang ugong, isang asul na silaw ang sumilay mula sa kanyang mga mata at 3 gininto ang halo ang kumislap sa loob nito. Banal na mata ng kawalang hanggan, 3 yugto. Natigilan si Ethan at saka muling tumawa.
Sa swerte lang, ang kanyang pagpino ay nakapagpahusay pa nga sa kanyang Divine Eye of the Void. Nang maisip niya ang skill ng ikatlong yugto, alam niya kung bakit. Ito ay dahil sa resonance, ang pagtahak sa ibang landas patungo sa parehong layunin. Mas matagal sana siyang nagtagal kung hindi. Pero dahil nakuha na niya ito, hindi na siya maghahanap ng kahit ano. Mas lumakas siya, di ba? Sa wakas ay makakalaban na niya ang isang eksperto sa ethereal stage. Kumukulo ang dugo niya dahil sa mabilis na paglalakad palabas. Naghahanap siya ng mahusay na sparring partner para subukan ang ikatlong yugto. Nagdadagindong. Ibinuka niya ng langit-ngit ang pintong bato at ang nakasisilaw na sinag ng araw kasama ang sariwang hangin ay nagpaga ng kanyang kalooban. Ngayon, sino ang lalaban sa akin? Sigaw ni Ethan. Bago pa siya makapaglaro ng taguan kasama si Jigo at ang iba pa niyang mga nakatatanda, may mga magagandang kurbo ang lumapit, sinenyasan siyang tumahimik, Katie wala Kindstone, lahat ng kasamaan ay nagsisimula sa karahasan. Pakiusap, magtimpi. Natigilan si Ethan. Lumingon siya at nakita si Sheena naroon. Sobra lang ang alam ko. At paano mo nalaman na galing ako sa pag-iisa? Kumunat ang noo ni Ethan, nakita mo ba yan sa mga mata mo? Gayunpaman, hindi ka nila makikita. Matagal na akong naghihintay dito para sa paglabas mo. Nakangiting inabot ni Sheena ang isang diwata habang inaabot ang isang tuwalya, heto, magpahinga kapag katapos ng iyong paghihirap, at hayaan mong pasayahin nito ang iyong araw. Salamat. Sandali lang, anong ginagawa mo? Lumapit si Ethan para magpunas. Ang matamis na ngiti ni Sheena ay kasabay ng kanyang magiliw na tono, ako ang iyong tagapaglingkod. Nasa description ng aking trabaho iyon. At kailangan kitang gabayan tungo sa kabutihan. Para magawa iyon, kailangan kitang panatilihing masaya buong araw, araw-araw. Para hindi magkagulo ang mga emosyon at bumalik ka sa kasamaan. Ibinibigay ko rin ito sa iyo. Kumuha si Sheena ng isang booklet. Binasa ni Ethan ang pamagat, 3-character classic. Para sa mga bata ito. Napakurap si Ethan kay Sheena na parang nalilito. Tumanggaw si Sheena ng nakangiti, likas na mabuti ang mga tao pagkapanganak pa lang. Makakabuti ito sa iyong espiritu. Subukan mo. Hindi ako magbabasa ng kahit isang salita. Napakatagal ko nang nilakbay ang mundo para hindi ko magamit ang mga turo ng isang bean. Inihampas ni Ethan ang libro sa bangkite at itinutok ang daliri sa mukha nito, binibining Sheena, hindi kita hiniling na maging utusan, o maging tagapagturo para itama ang mga mali kong gawain. Ang kailangan ko lang ay basahin mo ang kalangitan at sabihin sa akin ang hinaharap. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa akin kung ano ang ginagawa ng ibang mga manlalaro at mula roon ay malalaman ko na ang kanilang mga plano. Gamit ang iyong mga mata at talino, magkakaroon tayo ng kontrol sa lahat. Iyan ang iyong tungkulin. Tinitigan siya ni Sheena ng matagal. Nawala ang ngiti nito at malungkot na kinuha ang libro. Nagkibit balikat si Ethan at nagtanong na parang walang nangyari, ngayon, ano na ang ginagawa ng mga paksayon nitong mga nakaraang araw? Hindi ako tumingin. Sumimangot si Sheena, sa kapadebog na umalis, para mailigtas ang mga tao, dapat ay mayroon kang mabuting puso. Hanggat hindi ka muling natututo, hindi ako sisilip. Ikaw. Nagngalit si Ethan at dumura, kung gayon, ano pa ang ginagawa mo rito kung hindi ka nakatingin? Ibabalik kita. Pupunta tayo kay Bradley at ipapatinggan natin siya. Hinayla siya palabas ni Ethan. Labis ang pagkabalisa ni Sheena, kaya't tumulo ang kanyang mga luha. Hinayla-hila siya palayo, at ang kanyang mga paa ay nag-iwan ng malalalim na marka sa lupa. Masayang nag-uusap sina Andrea at ang prinsesa nang makita silang mabilis na dumaan at nahirapan. Anong nangyayari? Nakita lang ni Andrea si Sheena na lumuluha para malaman. Malamang ay nagpakita na naman ng kasamaan si Ethan. Ganoon din ang ginawa ni Ethan noon, sa paanan ng Blackwind Mountain. Bagamat ang mga bastos at malupit na pag-aalsa na ito ay unti-unting humina sa paglipas ng mga taon ng paggugol ng oras sa piling ng kanyang mga kamag-anak. Samantalang para sa mga tagalabas, wala siyang kahit anong pagpipigil, siya ang pinakamasama sa lahat ng uri ng tao. Hindi pa ganoon katagal na nakapaligid si Sheena sa kanya para makita ang ganitong aspeto.
Sino mang nakasaksi sa isa sa mga yugto ng kanyang galit ay tiyak na matatakot din. Sa pagtatanggol kay Sheena, pinadilatan ni Andrea si Ethan, Katie wala Kindstone, ano ang ginawa ni Sheena para takutin mo siya ng ganito? Oo, napakabait ni Sheena, ginagawa niya ang lahat ng hinihiling mo sa kanya. Siguradong may kasalanan ka rito sa pag-aaway namin ni Sheena. Pinalaki ni Prinsesa Mandy ang kanyang dibdib at niyakap si Sheena, humihingi ka ng tawad ngayon din, o sasabihin ko sa amang imperial. Tumingin si Ethan sa kanilang tatlo at bumaantong hininga. Hindi pa naman ganoon katagal at isa ng pangkat ang mga babaeng ito. Umiling si Ethan at huminga ng malalim para palamigan ang kanyang mga dibdib. Prinsesa Mandy, pupunta ka ba sa kamahalan para parusahan ako? Sabihin mo nga sa akin, naayos na ba ang usapin ng pangalawang prinsipe? Siyempre naman. Pero lahat ng iyon ay dahil sa hinihiling sa iyo ng ikatlong kapatid na ituring mo itong kasalanan ng pangalawang kapatid. Hindi sana mag-aksaya ng salita ang amang imperial sa iyo at sana ay nahuli ka na niya. Mukhang tuwang-tuwa ang prinsesa. Humalaklak si Ethan sa loob. Ang kahilingan ni Fatty ay para lamang iligtas ang balat ng emperador. Sa kasalukuyang kalagayan ng mga bagay-bagay, kung saan ang lahat ng paksayon ay nasa isang pagkakatabla, kung ang pamilya ng imperial ay kikilos laban sa angkan ng Larsen, magdiriwang ang Regent Estate. Naghihintay ito sa angkan ng Larsen at sa pamilya ng imperial na maglaban para maharap silang dalawa sa isang iglap. Hindi sasamantalahin ng pamilya ng imperial ang lahat ng pagkukunwari para sa isang pangalawang prinsipe lamang na magdusa sa huli. Sigurado si Ethan. Tanging ang ignoranteng prinsesang ito naghihinala pa rin, iniisip na ang emperador ang numero 1 sa mundo. Humarap si Ethan kay Sheena, matapos mailabas ang kanyang galit kanina, naging seryoso, binibining Sheena, noong inilagay ka ng iyong lolo sa aking pangangalaga, marami siyang sinabi. Pero isang bagay ang idiniin niya, nakapakipakinabang ka. Kung hindi mo ako matutulungan, ano ang dahilan ko para panatilihin ka? Hindi kailangan ng aming angkan ng dalawang nagtatalong metrona. Namula ang mga mata ni Andrea at tinitigan niya ito ng masama, ngunit halatang nahihilo sa loob. Ang metrona na tinutukoy niya ngayon lang ay tiyak na siya. Hindi man sinasadya ng nagsasalita, o ng mga maling akala ng nakikinig, na sabihin ni Ethan, na siyang Katie wala, na metrona, itinuring niya itong higit pa roon. Nang tumingin si Andrea kay Ethan, lumihis ang tingin nito at bumilis ang tibok ng puso niya. Si Ethan naman ay nakatingin lamang kay Sheena, naghihintay ng sagot. Humiwalay si Sheena sa yakap ng prinsesa at ni Andrea, sa kapadabog na lumabas ng pinto. Bumaantong hininga si Ethan. Maganda rin ang resulta nito. Dahil neutral ang angkan ng yun, hindi siya natakot na mapunta ang Holy Maiden sa ibang paksayon. Binuksan ni Sheena ang pinto at nabangga ang isang 8 taong gulang na bata, dahilan para matamba ito sa lupa. Sumigaw si Sheena, Don, anong ginagawa mo rito? Sister Sheena. Humahagulgol na sabi ni Don, si Lolo ay patay na. Ano? Natigilan si Sheena at namutla. Natigilan din ang kalmadong si Ethan at saka lumitaw ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. May pumatay ba sa High Priest ng 4 Pillars, si Demigod Bradley? Sino ang maglalakas loob na gumawa ng ganito kalaking krimen sa puso ng imperyo? 376. Ayaw maniwala ni Sheena. Sandali siyang nanigas at saka tumakbo papuntang parish. Tawagin ang mga matatanda. Aalis na rin kami. Sigaw ni Ethan. Tumango si Andrea at tinawag sila. Dumating si Jigo at ang mag-asawang may kapangyarihan. Nasa paligid sila ng batang binibini at prinsesa, pinuprotektahan sila habang papunta sila sa parokya. Sa parokya, dinala sila ni Don kung saan tinanggap ni Bradley ang mga panauhin. Ngunit ang nakita nila sa loob ay ikinagulat ng lahat. Nasa upuan pa rin si Bradley, pero puno ng dugo. Halatang medyo magaspang ang katawan niya. Dinukot ang mga mata niya at nakayuko ang ulo. Lolo. Hinawakan ni Sheena ang katawan at umiyak. Sina Andrea at ang prinsesa ay nadala ng kalungkutan, kaya't lumapit sila sa kanya upang pawiin ang kanyang sakit. Dahil nawalan din ng ama, lubos na nadama ni Andrea ang sakit na nararamdaman ni Sheena. Namula ang kanyang mga mata at agad na tumulo ang mga luha.
Pinanood ito ni Ethan nang may mapanuring tingin, at humarap kay Jigo. Ano ang masasabi ninyo rito? Ang angkan ng yun ay nakatayo sa loob ng 1,000 taon sa Titans. Palaging neutral at iginagalang. Hindi pa kasama rito ang ikatlong haligi. Sino nga ba ang makakagawa nito sa ganitong kaalagang panahon? Kumunat ang noo ni Jigo. Tumango rin si Johan, na ilagay na siya sa ganoong kalagayan ngunit lahat ng nasa paligid niya ay nananatiling maayos at malinis. Ibig sabihin, patay na siyang dinala rito. Bukod pa rito, natanggal ba ang kanyang mga mata dahil sa kakayahang makita ang kapalaran? Kung para lang sa mga mata, matagal nang dinukot ang angkan ng yon sa nakalipas na 1,000 taon. Iba ang dahilan ng pagkamatay ni Bradley. At dahil namatay siya, kinuha ng mamamatay tao ang mga mata nito habang ginagawa niya ito para magsaliksik. Hinihingal na nagsalita si Ethan ng mahinahon, ngunit paulit-ulit na bumalik sa kanyang isipan ang kanyang pakikipagtagpo kay Bradley. Kakaiba ang tono ng pananalita ni Bradley ng mga sandaling iyon. Ang paraan ng pagpapamigay niya sa kanyang apo ay hindi parang paghingi ng katulong sa halip na pagtupad sa testamento ng matanda. Nakita na ba niya ang kanyang katapusan? Napakurap si Ethan habang naglalagalag ang kanyang mga iniisip. Sabi ni Andrea, mga eksperto kayong lahat. Pagkatapos ng lahat ng pag-uusap na ito, nahanap na ba ninyo kung sino ang pumatay sa lolo ni Sheena o hindi? Tumigil ang paghikbi ni Sheena at nakinis ang kanyang mga tainga. Mukhang interesado rin si Princess. Ang kabisera ng imperyo ay nasa magulong katubigan ngayon. Sino ang nakakaalam kung sino ang may gawa nito? Nagkibit balikat si Ethan, ang mahalaga ngayon ay ang makahanap ng ligtas na lugar para sa angkan ng yon. Ngayon alam ko na kung bakit ibinigay sa akin ni Bradley ang Sheena. Iyon ang huling hiling niya, dahil nakita na niya ang sarili niyang kamatayan. Kasalanan ko lahat. Dahil si Lolo ang laging nagbabasa, hindi ko kailanman sinubukang gawin iyon sa kanya. Kung mas naging alerto lang sana ako. Patuloy na tumulo ang luha ni Sheena dahil sa sakit. Nagmadali ang dalawang babae para aliwin siya. Ngumiti si Ethan, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ginawa ito ng iyong lolo nang isinasaalang-alang ito. Dahil sa kanyang mga prinsipyo, alam ng mataas na pari na nasa kanyang tapusan na siya at piniling pumunta ng ganito. Tunay kong hinahangaan ang kanyang determinasyon at katwiran. Bilang parangal sa kanya, hindi lamang kita aalagaan, kundi pati na rin ang iyong angkan. Batang binibini, ano ang masasabi mo? Siyempre naman. Tumango si Andrea nang may determinasyon. Pinunasan ni Sheena ang kanyang mga luha, na antig sa kabaitan ng kanyang bagong kapatid. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ethan, patawarin mo ako, Katie wala Kindstone. Palagi kitang inakala na demonyo, ngunit hindi ka naman masamang tao. Salamat. Ayos lang. Alam mo naman, minsan masama rin ako. Hahaha. Ngumiti si Ethan ng bahagya, dahil sa kaguluhan sa kabisera ng imperyo at walang pinuno ang angkan ng yon, ito ang magiging payo ng bawat manlalarong naghahangad ng kapangyarihan. Iminumungkahi kong ilipat natin ang angkan ng yon sa Blackwind Mountain. Doon, magiging ligtas sila. Ano sa palagay mo? Maganda naman, pero libo-libo ang mga tao sa angkan ng yon. Ang paglipat nilang lahat ay mangangailangan ng pagsang-ayon ng kamahalan. Bulong ni Sheena. Ngumisi si Ethan nang may masamang tingin, huwag kang mag-alala. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Ako ang pinakamahusay na Katie wala sa ilalim ng langit. Ipaubaya mo na sa akin ang lahat. Iniabot niya kay Jigo ang kapa na ibinigay sa kanya ng emperador, elderly, kunin mo ito at umalis ka agad kasama ang angkan ng yon. Kayong tatlo ang bahala sa kanila. Kapag nakalabas na kayo ng kabisera ng imperyo, magpadala kayo ng isang tao para iulat ang nangyari sa palasyo ng imperyo. Naiintindihan ko. Tumango at yumuko si Jigo. Ngunit gumamit siya ng tahimik na mensahe nang mapansin ang tingin ni Ethan, Katie wala Kindstone, kailan ka naging santo? Hindi mo yan ugali. O bigla mo na lang nagustuhan ang binibining yan. Tama na. Hindi naman ako ganoon kadumi ang pag-iisip. Sumanghel si Ethan at sumagot, huwag mong pansinin ang nangyayari sa paligid mo at malapit ka ng mapahamak. Bawat henerasyon ng angkan ng yun ay may isang taong nakakabasa ng kapalaran.
Dahil nasa matinding kalagayan sila, ito ang pinakamagandang pagkakataon para gamitin sila. Hindi mo man lang makita ang isang bagay na ganoon kaalote. Nakuha rin ni Jigo sa wakas at palihim na tinaasan si Ethan, Katie wala Kindstone, ang galing mo. Umaani ka ng gantimpala mula sa pagsusumikap ng iba. Tapusin mo na ang crapola. Nandito sila para tiisin ang hirap, habang tayo naman ang umaani ng mga bukid. Kung alam lang ng utak na pabor sa atin ang lahat ng ginawa niya, malamang ay nasira na niya ang gasket, 1 o 2 beses, hihihi, natatawang sabi ni Ethan. Sinabi ni Jigo, Katie wala Kindstone, kung gayon alam mo kung sino. Hindi ko masabi. Pero ang larong ito, talagang masaya. Nagningning ang mga mata ni Ethan. Tumanggaw si Jigo at sumunod. Dahil si Sheena ang kahalili ng pinuno ng angkan, siya ang pinakamahalaga. Dahil sa kanyang paliwanag, tinanggap ng angkan ng yun ang lipat, at ngayon ay nagmamarcha para sa nasasakupan ng angkan ng Larsen. Sa mga tarangkahan ng lungsod, pipigilan na sana ng mga gwardya ang napakaraming tao, ngunit iniladlad ni Jigo ang kapa ng Best Steward Under Heavens, at pinatahimik sila. Alam na ng lahat na ang angkan ng Larsen ay may Ethan bilang pinakamahusay na Katie wala sa ilalim ng langit na may napakalaking kapangyarihan. Siya ang nagpapagalaw sa mga hukbo at namamahala sa mga gawain ng bansa. Ang isang taong tulad niya ay hindi dapat tapakan ng maraming gwardya. Kaya naman, sa ilalim ng pag-alalay ng 3 matatanda, nilisan ng angkan ng yun ang kabisera ng imperyo. 10 milya ang layo, mayroon silang isang taong nag-uulat sa emperador. Patay na ang mataas na pari. Hinampis ng emperador ang braso ng kanyang trono, pagkatapos ay napayuko rito habang umaagos ang mga luha. Mataas na pari, malaki ang naitulong mo sa akin at sa mga tao. Paano, ngayong umalis ka na, sino ang tutulong sa akin? Sino ang magtuturo sa akin ng daan? Kamahalan, pigilan po ninyo ang inyong pagdadalamati. Ang pagkamatay ng mataas na pari ay nakakaapekto sa buong bansa. Nangangako akong hahanapin ang pumatay at dadalhin siya sa hustisya. Ikinuyom ni Raisin ang kanyang mga kamay. Nasasaktan din siya. Ang mataas na pari ang nagrekomenda sa kanya sa emperador. Ngunit sa panahong tulad nito, nanatili pa rin siyang matuwid na marshal. Nagpayo si Hollis, kamahalan, tama si Marshal Drake. Kailangan nating hanapin ang salarin. Ang mamatay ang 3 haligi, ang mataas na pari, sa sarili nating bakuran, ay isang malaking insulto sa ating imperyo. Isa siguro ito sa mga pangkat na iyon. Dapat ipatawag at pagsabihan ng kamahalan. Tama iyan. Matagal ko nang tiniis ang mga mapanlinlang na iyon. Sumusobra na sila. Sumigaw ang emperador, Raisin, selyuhan mo ang lungsod. Walang makakapasok o makakalabas. Tawagin ang 8 maharlikang bahay, si Conrad, at ang mga nakaligtas sa angkan ng yon. Personal ko silang tatanungin. Naiintindihan ko. Yumuko si Raisin at nagmamadaling lumabas. Magulo ang kabisera ng imperyo. Parang kidlat na kumilos ang hukbo sa pagsasara ng mga tarangkahan. Walang kaalam-alam ang maliliit na mga ngalakal sa dahilan at nagsara na rin ang kanilang mga tindahan. Sa loob ng ilang minuto, wala nang bakas ng mga tao sa pangunahing kalye. Isa na itong lungsod na puno ng mga multo. Naghintay si Ethan at ang kanyang mga kasama sa angkan ng yon, inaalagaan ang bangkay. Nang marinig ang kaguluhan sa labas, napangiti si Ethan, musika sa aking pandinig. Humph, gusto mo na lang masunog ang mundo. Pang-aasar ni Mandy. Tumanggaw si Ethan nang may mapang-akit ng ngiti, totoo, ganoon talaga ako. Paano mo naman aasahan na gagamitin ko ang bag kong puno ng mga panlilinlang? At ngayon, puro kaguluhan na lang, hindi pa tapos ang laban. Matalim at malalim ang tingin ni Ethan. Samantala, sa panig ng Regent Estate, sa kabila ng ingay sa labas, sina Timothy, Winfred at ang mga matatanda ay casual na nakaupo sa kani-kanilang mga upuan sa kanilang bulwagan. Biglang bumukas ang pinto at humakbang papalap si Brandon na nakasuot ng mabigat na baluti. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay, Panginoon ng Ari-arian, sa utos ng kanyang kamahalan, pumunta po kayo sa palasyo ng imperyo. Ano na naman ba ito ngayon? Bakit ang daming nagkakagulo? Minulat ni Timothy ang kanyang mga mata at tinatimad na tanong. Malamig na tugon ni Brandon, napatay ang mataas na pari na si Bradley. Tinutunto ng kamahalan ang salarin.
Patay na ang mataas na pari. Nawala ang lahat ng katahimikan sa Timothy at maging si Winford ay nahirapang makapaniwala. Kumalat na parang apoy ang balita sa mga angkan, at pare-pareho ang naging reaksyon ng lahat. Sa gitna ng mga sigaw ng pagkabigla, marami ring pagdududa. Sino sa lupaing ito ang mangangahas na patayin ang mataas na pari? 377. Sa malawak na palasyo, ang emperador ay nakaupo sa kanyang trono habang matalim ang tingin sa ibaba. Nasa kaliwang bahagi sina Ethan, Timothy at ang mga Panginoong may lupa, habang sina Raisin, Conrad at iba pang mga opisyal ay nasa kanan. Sa gitna ng korte ay nakahiga ang bangkay ng mataas na pari na si Bradley. Katabi ng bangkay ang kanyang kaakit-akit at umiiyak na apo, si Sheena. Bumantong hininga ang 8 bahay sa pagkatalong ito, kasama ang bawat opisyal. Tiningnan ng emperador ang bawat isa sa kanila bago bumulong. Ang paghawak sa mataas na pari ng Titans ay parang pag-iisip na mas mataas ang sarili kaysa sa batas, isang pangungutya sa imperyo. Bawat isa sa inyo rito ay isang taong kilala sa kani-kanilang larangan, lahat ay nag-aagawan ng kapangyarihan. Ano ang masasabi ninyo sa pagkamatay ng mataas na pari? Kamahalan, bihirang umalis ng tahanan ang mataas na pari at namumuhay ng walang kasigla-sigla. Kaunti lang din ang mga gwardya sa parish, dahil isa rin siyang eksperto sa pinakamataas na antas ng kalaliman ng langit. Ang sospek ay maaaring isang pambihira lamang dahil nangangailangan ito ng kapangyarihan upang patayin siya. At ang paglabas-masok ng walang tunog ay gagawa sa sospek na may malaking impluensya sa imperyo. Yumuko si Raisin sa harap ng emperador at tinapos ang kanyang pagsusuri, siniguradong tumingin ng malamig sa kaliwang bahagi pagkatapos ng kanyang talumpati. Nasalo ito ni Winford at sumanghal. Ang malabong paliwanag ni Marshal Drake ay malinaw na nagpapakita ng sisi sa 8 bahay. Pero nakalimutan mo na ba? Bukod sa 8 bahay, ang Titans ay may isa pang malakas na kapangyarihan, ang 4 na haligi. Lalo na ang unang 2. Anong sabi mo? Nagngingit-ngit ang galit ni Raisin. Winford, may inaakusahan ka ba sa akin? Humph! Lagi naman akong matuwid, at tapat. Hindi ko kailanman gagantihan ang kabaitan ng mataas na pari ng ganito kasamang gawain. Binuksan ni Winford ang kanyang pamaypay, matandang Marshal, dahan-dahan lang. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Isa lamang itong paalala na palawakin ang listahan ng mga sospek para maisama ang lahat para hindi makatakas ang sospek. Humph! Kahit ano pa man, wala akong kinalaman sa pagkamatay ng mataas na pari. Sumusumpa ako sa pangalan ng aking hukbo. Tanging ang salarin lamang ang nakakaalam kung sino siya, ngunit sisiguraduhin kung puputulan ko siya. Umungol si Raisin sa kangitan. Umiling na lang si Winford sa paghamak. Magaling makipaglaban ang matandang yan, pero ang tanga-tanga niya pagdating sa politika. Hindi niya kailanman mahahanap ang mamamatay tao sa tanang buhay niya. Bagamat ang pangyayaring ito ay nakapagtipon ng maraming malalaking manlalaro, at may mataas na potensyal na basagin ang pagkakatabla. Para bang isang hindi nakikitang kamay ang naglipat sa lahat ng tao rito mula sa mga anino. Ang pakiramdam ay lubhang nakakabagabag. Sumimangot si Winford sa direksyon ni Ethan. Ngunit ang nakita niya ay isang mahinahon at mapangunawang mukha. Tiningnan ng emperador ang kanilang reaksyon at sinabing, isang pambihirang tao lamang ang makakagawa nito, totoo iyan. Gayunpaman, hindi iyon sapat na kredibilidad para gawing sospek ang lahat ng nandito. Kung gayon, mahal na birhen, maaari ko bang itanong, sino ang huling taong nakakita sa mataas na pari na buhay? Lumipat ang tingin ni Sheena kay Ethan at nagpatuloy siya matapos ang tango nito, kamahalan, ang Katie wala ng angkan ng Larson, si Ethan. Napuno ng hiyawan ang bulwagan at lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Kakatalaga lang sa kanya ng emperador bilang pinakamahusay na Katie wala sa ilalim ng langit at ngayon ay sangkot siya sa pagpatay sa mataas na pari. Ang mas nagpapatunay sa kanya bilang isang sospek ay ang pagsusuri ni Raisin. Nangaasar ba ang walang hiyang batang ito kahit sa kabisera ng imperyo? Sino ba ang hindi nakarinig sa mga gawa ni Ethan? Saan man siya magpunta, nag-iiwan siya ng kaguluhan. Wala siyang kinatatakutan at pinapatay niya ang sinumang tumingin man lang sa kanya ng katawa-tawa. Isang demon arch yan. Pinatay ba niya ang mataas na pari pagkatapos ng isang pagtatalo?
Nakakatawa, lahat ay naniwala. Ngunit para mapatay ang mataas na pari, nagpinta ng target sa kanyang likod na siyang naging numero unong kaaway ng publiko. Lahat ng kanilang mga tingin ay naging malungkot. Nagtanong ang emperador, ikaw ba yan, Ethan? Ako ba iyon? Kumunot ang kilay ni Ethan at ngumiti, kung ang tinutukoy ng kamahalan ay ang huling taong bumisita sa mataas na pari, oo, ako iyon, higit sa lahat. Pero kung bigla tayong gagawa ng conclusion at sasabihing iisa ang pumatay sa mataas na pari at ang huling bisita niya, hindi iyon mainam. At paano mo mapapatunayan ang iyong kawalang kasalanan? Nakatitig sa kanya ang emperador. Nakangisi at nagkibit-balikat si Ethan, sige, may matibay akong alibay. Napakaganda ng pagsasama namin ng High Priest kaya't pinaalis niya ako at binigyan pa ako ni Miss Sheena. Simula nang umalis ako sa parokya, lagi kong kasama si Miss Sheena. Siya ang una kong saksi. Ang susunod ay ang pangalawang prinsipe, simula nang dinukot niya kami. At pagkatapos ay tinanong niya si Miss Sheena kung may karapatan ba siya. Sige, naiintindihan ko. Pinawalang sala ka na. Kasabay ng isang pagkaway, nawala ang boses ni Ethan at naikuyom ng emperador ang kanyang panga sa puot. Malinaw na isinasantabi ni Ethan ang usapin ng pangalawang prinsipe. Kung hahayaan ng emperador na lumabas ang bagay na iyon, mas lalo siyang mapapahamak. Pagkatapos ay napadpad ang kanyang isipan sa kanyang pangalawang anak na humihiling sa banal na birhen na tiyakin ang kanyang karapatan na mamuno at ang kanyang pag-angkin sa trono. Ngunit paano niya hahayaang sabihin iyon ni Ethan? Dahil sa tusong ugali ni Ethan, sigurado siyang kakaladkarin ni Ethan ang kanyang anak kasama niya, kakaladkarin ang buong pamilya ng imperyo sa maputik na tubig na ito. Hindi lamang sila mawawala ng inisyatiba kundi magiging isang himala kung mahuhugasan nila ang kahihiyang ito. Hiniling ng emperador na sana'y baliin niya ang leeg ng kanyang pangalawang anak, kailangan mo na bang gawin iyon ngayon? Nakatitig kay Ethan, tumango ang emperador, Katie wala Kindstone, matalino at matapang, tapat at matuwid. Malabong mangyari na ginawa mo ang malupit na gawaing ito. Binalik ni Ethan ang isang mahinahong ngiti. Humalaklak sina Conrad at Winfred sa loob. Alam ng dalawa ang kabiguan ng pangalawang prinsipe, bagaman hindi ganap. Ngunit si Ethan, nakasangkot bilang isang biktima, ay walang pag-aalinlangan sa pagtulak ng mga pinjutan ng emperador. Nawawala ng emperador ang maliit na pagkakahawak niya sa angkan ng Larsen. Gayunpaman, si Ethan, mayroon bang ibang tao sa parokya bago ka umalis? Dahil ibinigay sa kanya ng angkan ng Larsen ang slip, lumipat ang emperador sa susunod na pinakamagandang bagay, ang Regent Estate. Tumango si Ethan. Medyo prangka rin siya tungkol dito, Estate Lord Timothy at Sir Leng ay mga bisita doon. At hayaan mo akong sabihin sa iyo, hindi sila masyadong palakaibigan. Lumubog ang mukha ni na Timothy at Winfred. Malinaw sila sa kanilang kawalang kasalanan, ngunit natakot si Ethan at ang emperador na magkapit kamay sa pagkaladkad sa kanila. Nagliwanag ang emperador, sa wakas ay dumating ang scamp ng isang beses. Hindi niya na-enjoy ang pagtahol sa kanila, kahit na, hindi habang sinabi ni Ethan, ngunit pagkatapos lamang itaas ang kanilang mga boses, umalis sila. Sa pintuan, nakasalubong nila ako, kung saan itinaas nila ang kanilang mga boses sa akin ng ilang sandali. Irrelevant. Tinanggihan siya ng emperador. Ngunit si Conrad ay may mahinang ngiti, itinaas ang kanyang kamay, hindi, ang iyong kamahalan, ito ay napakahalaga. Ang Regent Estate ay na-clear din sa mga singil. Paano? Ang emperador ay nanginginig. Nagpatuloy si Conrad, kamahalan, isaalang-alang ito. Ang dalawa ay galit na galit ngunit hindi sinaktan ang mataas na saserdote kahit na hindi napapansin ang katotohanan na mayroong isang tao sa labas. Upang hindi atake sa oras na iyon, iniisip na sila ay nag-iisa, ito ay nagpapatuloy upang ipakita na hindi nila nais na siya ay patay. Sila ay pinasyahan. Iyan ay isang medyo magandang punto. Nagtaas ng kilay si Ethan, na inilagay ang pinaka-inosenteng hitsura na maaari niyang tipunin. Natigilan si Conrad sa kanyang reaksyon. Ang mga kilay ng emperador ay tumalon sa galit. Galit siya. Subukan ang maaari niyang, hindi siya makahanap ng anumang bagay sa kanyang pagsisiyasat upang itali ang natitirang mga tao doon sa kaso. Natapos niya ang pagsasabi sa kanila na huwag umalis sa bayan.
Naglalakad si Ethan sa labas ng iwan ni Winford si Timothy at lumapit na nakakop ang mga kamay. Katie, wala Kindstone, maaaring magkaaway tayo, ngunit salamat sa iyo. Ngumisi si Ethan sa kanyang kahulugan at deadpan, kami ay mga kaaway, oo, ngunit kailangan din nating mabuhay ng magkakasama. Bukod dito, hindi ko ginawa ito para sa iyo. Alam ko na, ngunit ang isa ay kailangang magpasalamat kapag ito ay dahil, Katie, wala Kindstone. Hahaha, simula noong naging malapit ka na ng dalawa. Habang yumuyuko si Winford, isang masayang tawa ang nagpahayag ng pagdating ni Conrad. Oh, punong Ministro Hale, salamat din. Wala ito. Ginabayan ako ng Katie, wala Kindstone. Numiti si Conrad, kinuha ko ang intensyon ni Stuart Kindstone na tulungan ang Regent Estate nang ikwento niya ang nangyari sa parish at naisip na bigyan ng kamay ang Larson clan. Ang plano ng kanyang kamahalan ay nagtrabaho kung hindi man. Tunay nga, ginagamit ng emperador ang pagkamatay ng mataas na paring upang ipatawag ang mga angkan, isang dahilan upang harapin ang angkan ng Larson at ang Regent Estate. Maaaring malakas ang ating mga sambahayan, ngunit sinamantala ng emperador ang pagkakataong ito upang gamitin ang kapangyarihan ng korte at lipulin tayong dalawa. Ang biglaang pangyayaring ito ay maaaring maging katapusan natin. Napakurap si Ethan, kahit na malinaw ang Larson clan at ang Regent Estate ang nagiging dahilan ng pagpatay, ipag-uutos pa rin sa amin ng emperador na lipulin kayo, at paglalabanan kami. Kinuha nito ang lahat ng kapangyarihan mula sa titulong Best Steward under Heavens na ipinagkaloob sa akin ng emperador. Hindi ko naman pwedeng basta nalang pasanin ang titulo at iwasan ang responsibilidad ngayon, di ba? Hahaha, napakatalino talaga ni Katie, wala Kindstone, kayang suriin ang mas malawak na sitwasyon sa isang sulyap lang. Sang-ayon ako. Ikinuyom ni Conrad ang kanyang mga kamay. Bumantong hininga si Winford sabay tango, kung pagsasama-samahin nating tatlo ang ating mga isip, walang makakahawak sa atin, kahit ang emperador. Nakakahiya naman. Walang dapat ikalungkot. Sa sobrang lungkot sa tuktok, nakakabagot talaga. Ngumisi si Ethan. Tumawa sina Conrad at Winford, ikinalungkot ang masamang kalagayang kanilang naranasan. Naging magkaaway sila dahil sa interes, ngunit hindi nito napigilan ang pagbuo ng respeto. At ngayong nagtulungan na sila ng husto para lumaban sa labas ng korte, para na silang mga dating magkaibigan. Gaano kadalas nakakahanap ang isang tao ng taong akma sa kanyang puso? Ano sa tingin ninyo? Sino ang pumatay sa mataas na pari sa huli? Tanong ni Conrad. Nagpalitan ng ngiti sina Ethan at Winford. Kailangan mo pa bang itanong? Naging malinaw ang lahat ng tanungin ako ng emperador kung sino pa ang naroon sa parish. Kapag nasabi na ang lahat, ang kabisera ng imperyo ay nasa kamay pa rin ng pamilya ng imperyo. Nakita ng iba ang karunungan sa kanyang mga salita at tumanggo sila, malinis ang kanilang mga puso sa lahat ng pag-aalinlangan. 378. Ang pang-apat na haligi, ang kapitan ng mga bantay ng anino na si Haring Anino, ay direktang sumasagot sa kanyang kamahalan. Maaaring nasa paligid pa nga natin siya ngayon. Nagningning ang mga mata ni Conrad. Tumanggo sina Ethan at Winford. Narinig na ni Ethan ang tungkol sa Haring Anino na ito. Hindi tulad ng unang tatlong haligi, ang pang-apat ay napakalihim at hindi nag-iiwan ng bakas. Malihim hanggang sa puntong tanging ang emperador sa buong Titans ang nakakakilala sa mukha niya. Parang anino ang pagdating at pag-alis, karapat-dapat lang tawaging ganoon. Katie, wala Kindstone. Isang kaakit-akit na boses ang pumukaw sa atensyon ni Ethan. Nag-aalalang lumapit sa kanya si Sheena habang nagmamakaawa, nasa panganib sina Don at ang iba pa. Pakiusap, iligtas sila. Alam ni Ethan na ang tinutukoy niya ay ang kanyang angka na papunta sa Blackwind Mountain. Pero paano niya nalaman na nasa panganib sila? Sinagot ni Sheena ang kanyang iniisip, intuition. Nakakabasa ng kapalaran ng banal na birhen, kaya ang kanyang mga intuition ay tiyak na totoo. Tumanggo si Conrad. Bumantong hininga si Ethan, kung gayon, titingnan ko ang labas ng kabisera ng imperyo. Mga Ginoo, siguraduhin ninyong ligtas na makarating si Miss Sheena sa angkan ng Larson. Hahaha, walang dapat ipag-alala. Ngumiti sina Winford at Conrad. Kumunat ang noo ni Winford, lalaban ba si Katie, wala Kindstone para makalabas sa selyadong kabisera ng imperyo? Hahaha, napakatalino mo. Hindi naman ako ganoon katanga para bigyan ng dahilan ng emperador.
Habang tumatawa, kumislap ang kanang mata ni Ethan na parang ginto at nawalan siya ng malay. Pinuri ni Winford, si Ethan ay isang tunay na kakatwa, na may mga kasanayan sa kakatwa pa. Kung gusto niyang umalis ng bayan, walang makakaalam. Hahaha, totoo naman. Paano ka pa magtitiis sa mga panlilinlang niya? Tumanggaw si Conrad. Namula si Winford. Nagpaalam siya kay Timothy, pagkatapos ay tinupad ang kanyang pangako na samahan si Sheena papunta sa angkan ng Larsen kasama si Conrad. Habang ginagawa niya ito, sinigurado niyang imbestigahan ang kaugnayan ng angkan ng yun at ang angkan ng Larsen. Nalaman niya na iniwan ng mataas na pari si Sheena sa pangangalaga ni Ethan, para tulungan pa nga ito. Nagtinginan sina Winford at Conrad at napagtanto ang dahilan ng pagkamatay ng mataas na pari, lumabag siya sa hangganan. Ang hindi pa rin nila maintindihan ay kung bakit handang ibigay ng mataas na pari ang kanyang buhay para sa angkan ng Larsen. Oh, nandito na kami. Maraming salamat sa paghatid sa akin. Yumuko ng malalim si Sheena. Gumanti ang dalawa ng senadorios, pagkatapos ay nagtanong si Winford, binibining Sheena, ano ang gagawin mo sa katawan ng mataas na pari? Bilang pasasalamat sa biyaya ng kamahalan, ang lolo ay ililibing sa sementeryo ng imperyo. Mahinahong wika ni Sheena. Bumantong hininga si Winford, dapat nga, pero. Matatahimik pa kaya ang high priest dahil alam niyang magpopose ang kaaway niya sa libing niya para lang magmukhang maganda sa harap ng mga tao. Ano? Nanginig si Sheena, Sir Leng, ano pong sinabi ninyo? Nako, masyado ba akong malakas magsalita? Hahaha, pasensya na. Bulong ko lang sa sarili ko. Isipin mo na lang na parang hindi nangyari. Nagpakatanga si Winford. Kumunat ang noo ni Sheena, hindi pwede. Malinaw kung narinig mong sinabi mong kaaway. Alam mo ba kung sino ang pumatay sa lolo ko? Pakisabi naman sa akin. Luha ang tumingin sa kanya si Sheena, hawak ang braso ni Winford. Tinitigan siya ni Winford ng matagal, ngunit tinanggal ang kanyang mga kamay kasabay ng isang buntong hininga, patawarin mo ako, ngunit wala akong alam. Mas makabubuti kung si Katie wala Kindstone ang tanungin mo. Tumalikod si Winford, ngunit bakas ang tuwa sa mga mata niya at ni Conrad nang magkita sila, at umalis na may huling yumuyuko. Nakatayo lang doon si Sheena na tulala, bumubulong sa sarili, tanungin mo si Katie wala Kindstone. Alam ba niya kung sino ang pumatay kay Lolo? Matapos maabuti ni Winford, umiling si Conrad, Sir Leng, hindi po maganda ang ginawa ninyo. Tinulungan kayo ni Ethan sa korte pero ngayon ay iniiwan ninyo siyang may sakit ng ulo. Dahil malapit ang relasyon ng angkan ng yun at ng angkan ng Larsen, kung magdudulot ng gulo ang angkan ng yun, masasangkot ang angkan ng Larsen. Hahaha, naku po, punong ministro Hale. Hindi ba't sinabi ni Ethan na sarili lang natin ang ating iniingatan? At magkaaway pa rin tayo, hindi ba? Sigurado akong gagawin din niya iyon kung siya ako. Dahil sa kung gaano kahirap ang lahat, may isang taong mag-aalab, gaano man natin gustong maging sentro ng atensyon. At dahil may isang taong nagpaalab ng problema, marami tayong dapat abangan, hindi ba? Nagningning din sa tuwa ang mga mata ni Conrad. Samantala, 20 milya palabas ng kabisera ng imperyo. Isang grupo ng libu-libong tao ang nagmamarcha patungo sa lungsod ng Windgaze. Si Jigo at ang mag-asawang may kapangyarihan ay nakatanaw sa itaas, tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin at ng araw na tumatagos sa mga bundok, ang biyaheng ito ay parang isang magandang ruta. Noon lumakas ng mabilis at malakas ang hangin, na nagpakilig sa mga ibon. Nagdilim ang buong kalangitan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay dumating ang mga panaghoy, na pumupukaw sa isipan ng mga tao. Humph! Nandito na sila sa wakas. Napatawa si Jigo at pumutok ang mga buko-buko niya, nagniningning ang mga mata sa tuwa. Magiging sampungin ang isang mahilig sa pakikipaglaban kung hindi siya napapagalitan araw-araw. Malawak din ang ngiti ni na Johan at Jillian. Kumalat ang apoy at yelo habang tumangala sila sa paparating na kadiliman. Woo! Ang alulong ng mga multo ang nag-anunsyo ng paparating na mga itim na figure na pababa ng sunod-sunod. Lahat sila ay nakasuot ng itim na baluti at itim na helmet na nagtatago ng kanilang mga mukha. Tanging ang manipis na hiwa sa mga helmet na iyon ang nagpapakita ng mabibigat na titig, ang tanging tanawin sa mundong ito ng itim at nanginginig na lamig. Hindi sila tao, ngunit mas malapit sa mga Azure mula sa impyerno.
Habang ang bawat isa sa kanila ay may hawak na kalahating metrong haba na kurbadong talam, ang imahe ng mga demonyo ay lalong nakaukit sa puso ng mga tao. Habang natutuyong lumunok, umatras ang karamihan ng mga tao. Bagamat marami sila, ang daan-daang itim na lalaking ito ay naglabas ng napakalamig na sumire sa anumang ideya ng paglaban. Kumunat ang noo ni Jigo, hindi normal ang mga eksperto sa Profound Heaven na ito. Malapit na silang kumilos, mag-ingat kayo. Sok! Ano kayang magagawa ng mga weirdong eksperto sa Profound Heaven? Hindi ako makapaniwalang may pangalawang kakatwang tulad ni Ethan sa mundong ito. Tumawa si Jillian at sumugod. Nasa likuran niya si Johan. Tanging si Jigo lamang ang nakatayo roon, nakatutok sa kilos ng mga manloloko na ito. Mag-ingat kayo, mga Panginoon ng Yelo at Apoy, ito ng angkan ng Larsen. Ang mahinahong boses ay nagpaseryoso sa lahat ng nakasuot ng itim na baluti. Inihanda nila ang kanilang mga kurbadong espada, ang sul na kislap sa kanilang mga dulo ay nagpapahiwatig ng lason. Bukod pa sa pagiging isang espiritual na sandata para sa ikaapat na baitang, syempre. Hindi naman sa may pakialam si Jillian. Habang tumatawa, nagpaputok siya ng puting sinag mula sa kanyang kamay. Putok. 12 ng mga itim na lalaki ang nakulong sa isang malaking iceberg noon din. At ang kasunod na pagsabog ay nagsiguradong mga piraso na lamang nila ang matitira. Napaatras ng 2 hakbang ang itim na hukbo, dahilan para lalong tumawa si Jillian. Ano ba ang sinabi ko sa iyo, puro sila si Profound Heaven. Hindi sila sulit sa kahit isang suntok. Tumawa rin si Johan, sinunggaban ang kanyang palabiro na babae, napakatalas ng tingin ng ginang, nakikita ang kanilang mga bluff sa isang tingin lang. Hindi tulad ng nakakatakot na matandang si Lee, mas mahina pa kaysa sa isang babae. Binaril niya ang isang dragon na apoy, na nagresulta sa isang pagsabog na nagpaabo sa isa pang grupo ng 12 itim na lalaki. Tinakpin ni Jillian ang kanyang matamis at kaakit-akit na hajijek. Kumalma ang angkan ng yon, dahil alam nilang nasa kamay ng 3 bodyguard ang kanilang kaligtasan. Pangangalagaan nila ang kanilang paglalakbay patungo sa kanilang bagong kanlungan. Nang inig si Jigo, natuwa sa masayang magkasintahan, ngunit hindi niya maalis sa isip niya na ang mga itim na lalaking ito ay hindi pala ganoon kamatakaw gaya ng hitsura nila. Bilang patunay sa kanyang hinala, pinanood ng mga itim na lalaki ang sarili nilang mga kasamahan sa koponan na parang mga langaw na nabubuwal, ngunit ang ginawa lang nila ay maging magmatsyag. Habang nagsisimula ang walang katapusang kaluskos, ang 3 matatanda ay nanood ng may takot habang ang duguan at mga piraso ng katawan na sumabog kay Jillian ay nanginag. Taglay ang isang nakakatakot na enerhiya, ang mga piraso ay naglabas ng itim na usok, bawat itim na masa ay bumubuo ng isang malahumaling na anino. Muling nagsama-sama ang mga anino habang itinataas ng bawat isa sa kanila ang kani-kanilang kurbadong espada. At tulad noong dumating sila, nagpakawala sila ng parehong nakakatakot na hajijek. 379. Hay. Wala ring kwenta ang mga Panginoon ng Yelo at Apoy ng angkan ng Larsen. Nagpakawala ng nakakakilabot na tawa ang mga anino habang ang ibang mga itim na lalaki ay nakamasid mula sa malayo. Nagulat sina Johan at Jillian ngunit hindi matanggap ang sitwasyon, kaya sinugod sila para sa isa pang pag-atake. Nakakatawa kung paano kinukutya ng ilang cultivator ng Profound Heaven ang 2 eksperto sa 8-layer Radiant Stage. Muling sumugod ang Yelo at Apoy patungo sa mga anino, ngunit unti-unti lamang itong dumaan sa kanila at lumikha ng isang malakas na kalabog sa likuran nila. Hindi naman talaga totoo ang mga anino na iyon sa simula pa lang. Gumalaw ang 2, na siyang lalong nagpalakas at nagpatalas ng tawa ng mga anino. Kasabay ng hampas ng nakakatakot na hangin, pagkakataon na naman ng mga anino ang sumugod gamit ang kanilang kumikinang at pakurbang mga talam. Boom! Sa lahat ng oras na ito, nagpakawala ng suntok ang 2, ngunit wala ni isa ang naging silbi. Hindi nila sila nagawang saktan. Habang papalapit ang mga anino, pinaulanan sila ng mga pilak na ilaw na nagtulak sa magkasintahang umatras. Isang sandali ng kawalang ingat ay sapat na para bumagsak ang isa sa mga ilaw na nagtunaw sa kanilang mga damit. Ganito na rin kalapit sa pagkalason sa kanilang mga katawan. Lalo lamang nilang natakot ang 2.
At habang sila ay umaatres, ang mga anino ay lalong nagmamataas sa tawanan at galaw. Sina Johan at Jillian ay lalong naging seryoso, hindi napigilan ang pagsulong ng mga anino. At marami pa ring mga itim na lalaking iyon ang nakatitig sa kanila. Pinanood ito ni Jigo nang may malamig at nanginginig na mga mata. Ang kanilang pamamaraan ng paglilinang ay katulad ng taktika ng pagkakaisa ng mga pigmi na iyon, ngunit hindi naman ganoon. Ang bawat galaw ng apat na palihim na demonyo ay tugmang-tugma, magkakasundo, habang ang mga ito ay lumalaban ng mag-isa. Walang mystical na sining sa likod nito para hayaan silang pumasok at lumabas sa realidad. Dapat ay pareho rin ang kahinaan nito sa anumang paraan. Kumislap ang mga mata ni Jigo sa determinasyon. Sawa na ang mag-asawang may kapangyarihan, sa itsura nito. Sampay naman si Jillian, matandang Lee, ano pa ang pinagkakaabalahan mo? Gumawa ka. Ah! Sigaw ni Jillian, natakot nang may kurbadong espada na lumilipad sa leeg niya. Nabahala si Johan, ngunit hinaranggan din siya ng 6 na anino. Ang tanging nagawa niya ay panoorin ang pagtama ng kanyang mahal na asawa. Umungol si Jigo, wala silang mga katawan. Gumamit ng mga soul attack. Nagising ang mag-asawa sa malinaw na totohanang ito. Siyempre. Mga eksperto kami sa Radiant Stage habang sila ay nasa Profound Heaven Stage pa lamang. Ang pagpatay ng may intensyon ay maaaring hindi nila magawa dahil sa kanilang malalakas na kaluluwa, ngunit dapat itong magbigay sa kanila ng sandali. Pagkalipas ng 2 ugong, isang palso ang dumaan. Bam! Bam! Parang isang alon na tumataas, itinapon nito ang mga itim na lalaki ng 12-12 metro pabalik. Ang epekto ay nagpasigla sa 2. Sa wakas ay nakakarating na sila sa puntong maalis ang mga nakakatakot na lalaking ito. Pero ikinagulat din nila kung paano nagkaroon ng ganito kalakas na kaluluwa ang mga anino ng Profound Heaven na ito. Hindi man lang sila nagawang pigilan ng makapangyarihang kaluluwa ng 2, at lalo lamang silang itinulak pa atras. Gayunpaman, nakakakita sila ng solusyon sa kanilang mga sakit ng ulo na nagpapanumbalik ng kanilang katahimikan. Habang kalmado sila, kalmado rin ang kalaban, walang kahit kaunting pag-aalinlangan tungkol sa katotohanang natuklasan na lamang ang kanilang kahinaan. Sumuko ka. Mula sa mga mahinahong itim na nagmamasid, isang matanda at paos na boses ang narinig. Nagsama-sama ang mga anino na tumatawa. Habang nagdudugtong-dugtong sila, bumuo sila ng isang higanteng lambat na lumulutang sa kalangitan. Habang dumarami ang sumasali, ang kanilang soul power ay tumataas. Nakapikit, ang magkasintahan ay naging seryoso habang humahakbang paatras. Naramdaman din nila ito. Ang pinagsamang kapangyarihan ng kaluluwa ng mga anino ay umabot na sa Radiant Stage. Taktika ng pagkakaisa. Napasinghap si Jigo. Tumawa ng may pagmamalaki ang mga itim na lalaki, isang taktika para maging eksakto sa pagkakaisa ng kaluluwa. Isa na ginawa partikular para sa mga eksperto sa Radiant Stage. Hihihi. Humanda ka. Atake. Tumawa ang mga anino at nagpakawala ng ingay kina Johan at Jillian na nag-aalangan dahil sa pressure. Habang umaatres sila, lumaban sila gamit ang sarili nilang mga kaluluwa. Malaking kabutihan ang naidulot noon. Ang kanilang mga atake sa kaluluwa laban sa pinagsamang atake ng anino ay parang simoy ng hangin na humahampas sa isang pader. Nataranta ang 2, pinagpapawisan. Anong meron sa mga to? Masyado silang nakakatakot. Kahit ano pa ang gawin nila, napatunayang wala itong saysay. Sining ng buhay at kamatayan kung ganoon. Sinubukan na nila ito kanina at wala itong nagawa. Mas malakas na atake, pero pisikal pa rin. Dahil dito, ang pag-atres na lang ang tanging pagpipilian, na nagdulot sa kanilang lalong pagkairita. At humahantong sa lumalaking kagalakan ng mga lalaking itim, na humahagalpak ng tawa na parang mga nagtagumpay. So, lumiwanag si Jigo sa harap ng mag-asawa, nakaharap sa paparating na mga anino. Elderly, anong ginagawa mo? Sigaw ni Johan. Nakangiting nagningning ang mga mata ni Jigo, hihihi, hindi ba halata? Pinapatahimik ko sila. Habang tumatalon ang mga kilay, wala pa ring kaalam-alam ang mag-asawa ng magsenyas si Jigo, habang nakatitig sa mga anino, nako, mga walang alam na bata, hindi mo maiintindihan ang nakatatanda ng angka ng Larsen. Estilo ng Wraith, ikatlong galaw, tili ng Necro Dragon.
Umungol. Ang dagandong ni Jigo ay nagpadagandong sa paligid. Lumitaw ang imahe ng isang dragon na may mga kuko at pangil, handang punatin ang kahit ano. Napansin lamang ng mga anino nang nasa kanila na ang dragon. Boom! Niyanig ng pagsabog ang buong kabundukan at nabasag ang lupain. Ang perpektong porma sayo ng mga anino ay nagkalat na parang mga langaw. Wala silang oras para intindihin ito habang sila ay nawala ng malay. Nang bumagsak sa lupa, nagkalat ang mga anino. Isang biglaang hampas ang bumasag sa 12 anino, at sa pagkakataong ito ay tuluyan ng nolipol. Isa itong soul martial art, mag-ingat ka. Umatras ang mga lalaking itim, nawala ang kanilang dating kalmado at pinagmasdan si Jigo ng may kaba. Hindi tulad ng mga Panginoon ng Yelo at Apoy, si Jigo ay talagang nagbabanta. Inilabas ang baba ni Jigo at tumawa ng buong sigla, may iba pa ba? Nagtinginan ng mga lalaking itim sa isa't isa at nagsimulang gumawa ng mga tactical na hakbang paatros. Tuwang-tuwa ang angkan ng yon. Medyo nag-alala sila nang makitang nasa matinding kawalan ang mga Panginoon ng Yelo at Apoy. At saka dumating si Jigo, sa tamang oras, ikinalat ang lambat ng anino sa isang hampas, na nagpagan sa kanilang mga pag-aalala. Sa kabuuan, natiyak ang kanilang kaligtasan. Para naman sa mag-asawa, napangiwi sila nang makita si Jigo na hinahaplos ang kanyang ego. Sa dami ng mga saksi, hindi sila mukhang matatanda, hindi tulad ni Jigo. Isa itong simpleng pie na hindi nila gustong tikman. Matandang Lee, napakatalino mo talaga kahit ang soul martial art. Bakit ngayon ka lang namin nakitang gumamit niyan? Reklamo ni Jillian, na puno ng inggit. Napakamot ng ilong si Jigo, hihihi, hindi mo kailangang mainggit. Noong sumali tayo sa angkan ng Larsen, binigyan tayo ni Katie Wala-Kindstone ng bawat isa sa atin ng magkatugmang sining. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kalakasan. Naakit din ako sa sining mo para sa buhay at kamatayan, pero pwede ba akong magsanay dito? Ang Screech ni Necro Dragon ay isang mahusay na martial art, pero ito ay isang body martial art sa kaibuturan nito. Dahil nagsasanay kayong dalawa sa pamamagitan ng pagsasama ng apoy at tubig, mukhang hindi bagay sa inyo ang sining na ito, hindi ba? Sandaling tumigil ang dalawa, mayroon naman siyang magandang punto. Nalampasan nila ito ng kasing bilis ng kanilang pagseselos. Matandang Lee, ikaw ang bahala sa kanila habang tayo ang mag-aabang sa likuran. Tumingin si Jillian sa mga tao at sinabing, tapusin na natin ito agad. Walang problema. Tumawa si Jigo at biglang sumigaw. Napaatras ang mga itim na lalaki sa takot sa mga titig ni Jigo. Ngunit isang malamig na sigaw ang bumagsak mula sa itim na ulap sa itaas, Humph, walang alam na batang lalaki, napakalaki ng tiwala mo sa mga pandaraya mo sa sala. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.